Magkahawig ang kambal, ngunit magkaiba ang tadhana. Para iligtas ang ate, gumawa ng mapangahas na desisyon ang nakababata. 30 taon na ang nakalipas, ipinanganak ang kambal. Magkahawig sila kahit ang inay hindi mapaghiwalay. Ngunit magkaiba ang kanilang ugali at talento. Si Yomiray ay mahina, tahimik at mahusay sa pag-aaral. Si Yomiji ay pasaway na malakas at mabilis. Noong bata sila, gumawa sila ng plano. Kapag may hamon, nagpapanggap silang isa't isa. Si Mirei sumasagot ng math, si Meiji naman sa nalantad ang kanilang lihim sa pagsusuri ng dugo. Kaya pinagupit ng ina si Meiji ng maikli. Ang pagbabagong ito'y naghiwalay ng kanilang landas. Si Yomiray, na mahusay sa pag-aaral, ay pumasok sa mga prestihiyosong unibersidad sa Seoul, na-recruit ng malalaking kumpanya, at naging propesyonal sa kabisera. Ginamit ni Yomiji ang kanyang galing sa sports para manalo ng maraming paligsahan, pero nagtamo ng pinsala sa isang mahalagang karera na nagpahinto sa kanyang paglahok sa track and field. Matapos iwanan ang kanyang tanging talento sa sports, ang 30 taong gulang na si Yomiji ay nakatingga sa kanilang bayan. Sa rekomendasyon ng isang kababayan, nagtrabaho siya bilang janitor sa elementarya at nakahanap ng di inaasahang saya sa pang-araw-araw na paglilinis. Pansamantala lang ang trabaho bilang janitor. Pagkatapos ng trabaho, kumukuha si Yomiji ng iba't ibang gawain sa mga lokal na tindahan, tulad ng pag-aayos ng gulay at pagiging kahera. Masaya siya sa kalayaan ng pang-araw-araw na sahod. Hindi sang-ayon ang kanyang ina, laging inihahambing si Yomiji sa kanyang matagumpay na kapatid na babae. Isang gabi, inutusan ni nanay si Yomiji na maghatid ng bibingka sa kapitbahay. May anak na abogadong matagumpay ang tiyahing ito, kasing edad ng kambal. Patuloy na itinutugma ng kapitbahay ang anak niya kay Yomiray. Nang marinig na babalik si Lee Hosu ngayong gabi, nagmamadaling umalis si Yomiji. Pagbukas niya ng pinto, nabangga niya si Lee Hosu. Napansin ni Yomiji ang pink na kurbata ni Lee Hosu at nagtaka. Paliwanag ni Lee Hosu, ito raw ang gusto ni Yomiji. Kamakailan, hiningi ng ina ni Lee Hosu ang tulong ni Yomiji sa pagpili ng kurbata. Mapaglarong pumili si Yomiji ng sobrang pambihirang kurbata. Nang maalala ito ngayon, nahirapan si Yomiji pigilan ang tawa. Hindi tinanong ni Lee Hosu ang buhay ni Yomiji, kundi tungkol kay Yomiray. Kitang-kita ang pagkadismaya ni Yomiji. Simula noon, laging nakakairita ang binata para kay Yomiji. Noong mag-aral sila, naging kaklase ni Yomiji si Lee Hosu nang lumipat sila. Paulit-ulit na nagpakita ng kabaitan si Yomiji, nagsisimula ng usapan. Si Lee Hosu ay nanatiling laging mailap at di makalapit. Hanggang ngayon, ang alaala ay nagpapaalab ng inis ni Yomiji. May chismis noon sa mga kaklase na sina Lee Hosu at Yomiray ay mag-on, parehong top honor students, tinuring na perpektong pares ng iba. Habang nagdududa si Yomiji, hinihikayat siya ng ina na tawagan ang kapatid. Bumagsak si Yomiji sa kama, reklamo na inay at Lee Hosu ay kay Yomiray lang. Ang may-ari ng lokal na strawberry farm, si Han Sejin, ay nangangailangan ng tao. Dahil sa mataas na sahod, nagsumite ng resume si Yomiji. Nagsimangot si Han Sejin sa resume, halos walang laman at mukhang walang sinseridad. Ipinaliwanag ng isang tagabayan na pinili ni Yomiji ang trabaho sa bukid para sa lola. 10 taon ang nakalipas, nang mastrauki ang lola, tinanggihan ni Yomiji ang mga trabaho sa bayan. Habang umaangat si Yomiray sa Seoul, si Yomiji ay nag-iisang nag-aalaga sa lola. Binaliguan ang kanyang payat na katawan, inaliw siya ng mga nakakatawang kwento. Ngayon, muling tumawag si Yomiji sa kapatid para iulat ang lumalalang kondisyon ni lola. Halatang naiinip si Yomiray, inakala na hihinyan na naman siya ng pera. Pinuna ni Yomiji ang bihirang pagbisita ng kapatid. Walang pagsisisi si Yomiray, malamig na sinabi, bunga ng sarili mong desisyon ang buhay mo ngayon. Nang gabing iyon, nagreklamo si Yomiji sa ina tungkol sa kapatid. Ipinagtanggol ng ina ang panganay na anak. Si Yomiray ang sumasagot sa lahat ng gastusin ni lola at allowance ng pamilya. Nagluto si inay at pinadala si Yomiji para personal na dalhin ito bukas sa kapatid sa Seoul. Tumanggi si Yomiji, sumigaw at nagalit na lumabas ng bahay. Pagbukas ng pinto, dumating si Lee Hosu dala ang prutas. Padabog na tumakbo si Yomiji, pumunta sa sulok para sipain ang lumang bola habang iniisip ang buhay at pagkukumpara sa kapatid. Muling lumapit si Lee Hosu para tanungin ang tungkol kay Yomiray. Naiinis, iwinagayway ni Yomiji ang kamay, aksidenteng tumama kay Lee Hosu. Hindi ito ang unang beses na naging pabaya siya. Hinawakan niya ang pulso ni Yomiji. May tensyon nang biglang bumitaw si Lee Hosu. Hinabol siya ni Yomiji para mag-sorry pero hindi siya pinansin. Bigla na lang natisod si Lee Hosu habang nag-uusap sila. Napansin ni Yomiji na matigas ang binti nito at may peklat. Nagalit si Lee Hosu, akala kinukutya siya at nagsalita ng masasakit. Nalaman ni Yomiji na nakaligtas si Lee Hosu sa aksidente, may pinsala sa pandinig at binti. Nagulat si Yomiji nang maintindihan niya ang nangyari. Dati, binibiro niya na bingi si Lee Hosu kaya hindi siya pinapansin. Ngayong gabi, binilhan niya si Lee Hosu ng malamig na juice para sa tainga. Sabi ni Lee Hosu, di ka nagbago at tinanong tungkol sa buhay niya. Umiwas si Yomiji, pareho lang, tapos inilipat ang usapan kay Yomiray. Sinabi ni Lee Hosu na nakita niya si Yomiray sa Seoul pero tumakbo ito, mukhang stressed.
Hinimok niya si Yomi G na tawagan ang kapatid niya. Napabuntong hininga si Yomi G. Ngayong matanda na, hiwalay na ang buhay ng kambal, di na tulad noon. Nagkwento si Lee Hosu ng mga alaala. Narinig niya sa lola nila na noong na-ospital si Yomirai, gusto niyang bisitahin ang kapatid. Kay Yomi G lang naglalabas ng tunay na damdamin si Yomirai. Para kay Lee Hosu, may mga ugnayan pa rin silang di maputol kahit matanda na. Tumingin siya sa litrato nila sa salamin, nag-alinlangan pero nagpa siya sundin ang ina at dalhin ang pagkain. Kinabukasan sa Seoul, dumating si Yomi G sa opisina ng kapatid na may dalang pagkain. Tila natatakot si Yomirai, kinaladkad ang kapatid sa isang desert cafe. Napansin ni Yomi G ang kaba ni Yomirai at pagnanais na umalis agad dahil sa trabaho. Naisip ni Yomirai na magpatihulog para magkaroon ng dahilan na lumiban ng matagal. Nakita ni Yomi G ang kalagayan ng kapatid, hinimok siyang magbakasyon. Para sa iyo at sa ating ina, huwag kang bumagsak ng ganito. Inggit si Yomirai sa buhay ng kapatid. Pagbalik ni Yomi G galing banyo, wala na si Yomirai at nagbayad na. Sa opisina, sinabi ng staff na wala si Yomirai nang walang paalam. Naalala ang sinabi tungkol sa pagbagsak, tumakbo si Yomi G sa apartment ni Yomirai. Sa loob, isinagawa ni Yomirai ang plano, naghagis ng kumot sa baba at umakyat sa 3th floor. Nang dumating si Yomi G at sinalo ang nahuhulog niyang kapatid. Pareho silang aksidenteng bumagsak. Dahil mababalang at may kumot, hindi sila gaanong nasaktan. Nakita ang wasak na kapatid, umiyak si Yomi G na parang bata. Kung mawawala ka, di ko alam paano mabubuhay. Niyakap siya ni Yomirai, humihingi ng tawad at inamin ang dahilan ng kanyang pagkabalisa. Nang pumasok si Yomirai sa kumpanya, may nakilala siyang mabait at matapat na senior na laging tumutulong sa kanya. Pero ang pagiging matuwid ng mentor ay naging dahilan ng pang-aapi kay Yomirai sa trabaho. Hindi makatahimik, sumama si Yomirai sa mentor sa pag-ulat ng maling gawain ng boss. Bago matapos ang investigasyon, bigla na lang nag-resign ang mentor. Maya-maya, nakaranas din si Yomirai ng pang-aapi at pagtataboy ng mga kasamahan. Nang marinig ito, nagalit si Yomi J. Nabigo siya na walang magandang pagpipilian ang kapatid. Bago si Yomi J, inilantad ni Yomirai ang kanyang mga kahinaan tulad noong bata pa, umaamin ng kawalan ng magawa. Nang gabing iyon sa istasyon ng bus, nakita niya ang malungkot na anyo ng kapatid, sumakit ang puso ni Yomi J. Para protektahan ang kapatid, bumaba siya ng bus at tumakbo kay Yomirai, sinasabing, tama na ang pagtitiis mag-isa. Mula ngayon, ako na ang haharap sa mga laban mo. Mamuhay ka ng malaya para sa akin. Nagpa siya ang kambal na magpalit ng buhay at magpanggap sa isa't isa. Hindi inaasahan, naging sanhi ito ng iba't ibang nakakatawang pangyayari. Kahapon, nagdesisyon ang magkapatid na magpalitan ng pagkakakilanlan. Papalitan ni Yomi G ang ate sa malaking kumpanya sa Seoul, habang si Yomirai ang papalit sa trabaho ng kapatid sa bayan. Para sa perpektong pagpapalit, maingat na naghanda ang magkapatid. Una, binago nila ang kanilang buhok. Naglagay si Yomi G ng hair extensions, habang nagpagupit naman si Yomirai. Nagtala sila ng detalyadong tagubilin para sa isa't isa, lalo na si Yomirai na naglista ng lahat ng gawain ng kumpanya para sa kapatid. Nang sumakay ang ate sa bus pauwi, opisyal na nagsimula ang kanilang pagpapalit ng buhay. Sa Seoul, hinarap ni Yomi G ang unang pulong bilang nagpapanggap na si Yomirai. Hindi sinunod ang tagubilin, umupo siya sa maling upuan at kumuha ng kape para sa iba. Napatingin ang mga kasamahan habang hinamon siya ng senior na magkomento sa agenda. Kahit sarkastiko, seryosong tumingin si Yomi G sa notebook para sa sagot. Kinutya siya ng mga kasamahan pero hindi niya napansin. Nag-ayos ng folder, nagtiklop ng origami at nagbilang hanggang uyan. Gabi-gabi, ipinagmalaki niya sa kapatid na napakadali raw ng trabaho. Samantala, sa kanilang bayan, si Yomirai ay ginagampanan ang buhay ng kapatid. Kahit takot sa simula, ang pagkakahawig nila'y niloko pati ang ina na pumuri sa bagong itim na buhok ng bunso. Di tulad ng pabayan niyang kapatid, maingat na naghanda si Yomirai para sa trabaho sa bukid ng strawberry. Dahil 3 kilometro ang bukid, kailangan ni Yomirai sakyan ang bisikleta ng kapatid. Ang hindi niya matatag na pagbibisikleta ay nagduda sa mga taga-baryo na lasing siya. Sa bukid, nakilala ni Yomirai si Han Se-jin, may-ari na magtatry ng organic farming sa katapusan ng buwan. Sa susunod na linggo, pinayagan ni Han si Yomirai magtrabaho ng malaya, pinaka-casual na boss niya. Buong linggo, nagtrabaho si Yomirai, pero walang instructions si Han, nagbabasa lang ng comics o nangingisda. Kahit 200,000 Korean won araw-araw ang bayad ni Han, nalilito pa rin si Yomirai sa kanyang trabaho. Samantala sa Seoul may problema. Nakita ang katamaran ni Yomirai, binigyan siya ng fieldwork ng mga boss. Gustong magpakalibang, agad tinanggap ni Yomi G ang trabaho sa pagkuha ng property. Sunod sa instructions, binisita niya ang restaurant na target bilhin ang lupa. Tiwala sa matatanda, nawasak ang kumpiyansa ni Yomi G nang makitang pinaalis ng may-ari ang isang umiinom na customer. Binalaan siya ng patron na bawal ang solo dining, alak, at chicken giblet stew lang ang inihahay ng lola. Masarap man ang stew, nang magpakilala si Yomi G at banggitin ang pagbili ng lupa, itinulak siya ng lola palabas at binudbura ng asin. Tumanggi ang lola na magbenta at pinagbawalan siyang bumalik. Bigo, nag-research si Yomi G tungkol sa pakikitungo sa matitigas na may-ari ng ari-arian.
Sa kabila ng paulit-ulit na pagsubok, bawat pagbisita ay nauwi sa sapilitang pagpapaalis. Pinagsisihan ni Yomiji ang pagtanggap sa isinumpang tungkuling ito. Sa kanilang bayan, wala ring magawa ang nakatatandang kapatid na si Yomirai. Nilinis niya ang bodega at itinapon ang sirang upuan sa pasukan. Hindi inaasahan, pinagalitan siya ni Han Sejin dahil dito. Ipinaliwanag ni Han kung bakit niya tinanggap si Yomirai. Naniwala siyang ang mga aplikanteng tulad ni Yomiji na nagsumite ng blankong resume ay walang takot o hindi seryoso. Sadya niyang hindi binigyan ng trabaho para subukan kung alin dito si Yomiji. Galit na sinabi ni Yomirai na ang pagsubok ni Han Sejin ay pagpapahirap lang, pinuna ang kanyang mapanlinlang na paghatol habang iniwan siyang walang magawa. Natigilan si Han Sejin. Samantala sa Seoul, nakasalubong ni Yomiji si Lee Hosu sa kalsada. Akala niya ito ang ate, binanggit ni Lee ang dating kaso ni Yomirai sa kumpanya. Nagulat siya ng maling gawin ng boss para protektahan ang kasamahan, pero binawi bago ang formal na pagsusuri. Hinimok ni Lee Hosu si Yomirai na huwag iwasan ito at nag-alok ng pagkikita sa weekend. Nabahala ang tunay na Yomirai nang malaman ito. Naalala niya noon sa paaralan, nakilala agad ni Lee Hosu si Yomiji kahit pareho silang nakatuwalya. Ipinagbawal ng ate ang pagkikita para hindi sila mabunyad. Gayunman, naantig sa sinabi ni Lee Hosu na huwag tumakbo at isipin ang kalagayan ng kapatid, lihim na pumayag si Yomiji sa pagkikita laban sa utos ni Yomirai. Inayos ang pagkikita sa sikat na restaurant sa internet pero masyadong maingay para kay Yomiji. Dahil sa pandinig ni Lee Hosu, dinala niya ito sa iloghan. Unang beses nakita ang iloghan, nasabik si Yomiji mag-selfie video, tapos hinilas si Lee Hosu kumain ng instant noodles sa tabi ng ilog, pangarap niya noon pa. Habang kumakain, tinanong ni Lee Hosu kung binawi ni Yomirai ang kaso ng whistleblowing dahil sa kanya. Bilang abogado ng kaso, kailangan ni Lee Hosu magsagawa ng panlabas na investigasyon ayon sa proseso. Nag-alala siya na binawi ni Yomirai ang reklamo para di mapahiya sa dating kaklase, hinimok siyang huwag mag-alala at nangakong susuportahan siya. Alalahanin ang babala ng kapatid, nagsinungaling si Yomiji na personal ang pag-alis, walang kinalaman kay Lee Hosu. Sa halip, nagpakita si Yomiji ng pag-aalala para kay Lee Hosu. Alam niyang tagong damdamin si Lee, naalala niya noong paaralan sila, kasama pa rin siya kahit perpekto ang marka, di alam kung bakit. Sa bayan nila, napagkamalan ng kaibigan sa tindahan si Yomirai bilang Yomiji, tinawag siyang Sweetheart You. Ang palayaw na ito mula sa mga taga-baryo ay tumutukoy sa isang malungkot na animated na karakter. Naramdaman ng lahat ang nakatagong lungkot ni Yomiji sa likod ng kanyang masayahing panlabas. Sa tawag nila gabi-gabi, binanggit ni Yomirai ang palayaw, pero nagkunwari si Yomiji na walang pakialam, sinabi na okay sa Seoul. Pinagalitan ng mga boss dahil sa hindi natapos na gawain, binisita ulit ni Yomiji ang matigas na lola, inilabas ang hinaing. Nagtalo siya na pareho lang silang gumagawa ng trabaho nila, bakit ganoon kalupitan? Kahit binato ulit ng asin, gumaan ang loob ni Yomiji nang makapagsalita. Nag-text si Lee Hosu, nagpasalamat kay Yomirai. Ang sinabi niya kahapon ay nagbigay lakas para tanggihan ang kaso ng mga shady na negosyante kahit nagalit ang mentor. Bigla, tumawag ang lola ng restoran, inimbitahan si Yomiji para pag-usapan ang negosyo bukas. Tuwang-tuwa, agad hinila ni Yomiji si Lee Hosu para makita ang Rainbow Fountain. Habang pinapanood ang kasiyahan niya, may naramdaman si Lee Hosu. Kaya sinabi ni Yomi na siya, isang babae ang dumalo sa reunion ng klase. Ang dating malapit na kaklase ay nagmamalaki na. Sila'y gumawa ng mapanuyang komento sa babae. Pinipilit nila ang lalaking kasama na pumili. Sumakay sa bagong kotse o sa subway kasama babae. Sa Seoul, napansin ni Lee Hosu na baka si Yomiji ito, hindi si Yomirai. Saglit na natulala si Yomiji, tapos mariin itinanggi. Sinabi niya kay Lee Hosu na wag magkunwaring kilala siya. Naniwala si Lee Hosu sa kanya. Nakaramdam si Yomiji ng lungkot sa loob. Nakita niyang nagsara ang pinto ng puso ni Lee Hosu. Noon pa man, hindi siya makapasok sa puso ng iba. Noong bata, ang mundo ng ina ay puro kapatid niya. Sa paaralan, naging magkaklase sila ni Lee Hosu. Unti-unti siyang nahulog sa batang ito na tumatawa ng buong puso, nagtatago at umiiyak. Ngunit maikli lang ang kanyang kaligayahan. Maya-maya, nabalitaan niyang nakikipag-date si Lee Hosu sa kanyang kapatid. Bago ang entrance exams, lumahok si Yomiji sa pinakamahalagang track meet ng buhay niya. Sa gitna ng karera, nakita niya sina Lee Hosu at kapatid na nagyayakap sa isang sulok. Laging nadarama ni Yomiji na paborito ang kapatid habang siya ay hindi napapansin. Sa Seoul, dumating si Yomiji sa restaurant para sa pulong, nagpapanggap bilang kapatid. Ngunit agad tinanggihan ng lola ang panukala, walang balak ibenta ang lupa, inanyayahan lang siya bilang paggalang. Sa kanilang bayan, si Yomirai ang gumagawa ng trabaho sa bukid ng strawberry. Pumipili si Han Sejin ng mga strawberry seedlings para sa bukid. Hindi maintindihan ni Han Sejin ang mga seedlings. Personal na tinuruan siya ni Yomirai sa pagpili ng angkop na punla. Pumasok si Han Sejin sa maputik na bukid na kasapatos na katad. Napansin niyang si Yomirai, bihasa, ay nakagoman na bota na. Pagkatapos ng unang araw, inihatid ni Han Sejin si Yomirai, baguhan pa sa pagmamaneho. Muntik nang madulas ang kotse pababa sa bundok.
Mabilis na hinila ni Yomirai ang handbrake at siya ang nagmaneho. Nagulat si Han Sejin. Hindi marunong magbisikleta si Yomirai pero magaling magmaneho. Bukas, alagaan ni Yomirai ang kanyang lola sa ospital. Nagpasya siyang magtrabaho ng formal kay Han Sejin sa Makalawa. Sa Makalawa, tinupad ni Yomirai ang pangako at dumating sa bukid. Sa harap ni Yomirai, di sinasadyang inihayag ni Han Sejin ang kanyang iniisip. Ang lumang upuan, manual na truck at liblib na bukid ng strawberry ay mana ng kanyang lolo. Noong buhay pa ang lolo niya, basura lang ang tingin ni Han Sejin sa mga ito. Ngayong wala na ang mahal niya, unti-unting natututo si Han Sejin na pahalagahan ang mga ito. Pagkatapos ng kwento, humingi ng tawad si Han Sejin kay Yomirai at nagpasalamat sa pagbabalik niya sa bukid. Nakita ni Yomirai ang bagong bota ni Han Sejin at ngumiti ng bahagya. Noon pa man, mahina at malikot na siya. Mukhang si Han Sejin lang ang seryoso sa mga iniisip niya. Sa Seoul, sinundan ni Yomiji ang lola ng restaurant para makumbinsi sa pagbebenta ng lupa. Gusto niyang maintindihan ang hilig ng matanda. Nakita niya ang lola sa resital ng tula, nakinig sa malungkot na mga tula at naantig si Yomiji. Naalala niya ang lungkot niya nang matalo sa paligsahan sa track. Bigla siyang napansin ng lola dahil sa isang maling hakbang. Nag-alala si Yomiji na baka idemanda siya, kaya tumawag siya kay abogado Lee Ho-soo. Sabi ni Lee Ho-soo, hindi naman daw malaking problema yon. Hinanap niya ang info ng lola online, nalaman na schoolmate pala sila at sikat na makata ito. Nakatanggap din pala si Lee Ho-soo ng scholarship na galing sa lola noon. Nang marinig ito, nagkaroon ng bagong ideya si Yomiji. Inimbitahan niya si Lee Ho-soo na bisitahin ang lola bilang pasasalamat. Paulit-ulit na tumanggi si Lee Ho-soo, ayaw tulungan si Yomirai. Sa halip, sinabi niyang hanapin na lang si Yomiji. Naniniwala siyang magaling si Yomiji sa pagbubukas ng puso ng tao. Lalo pang nalungkot si Yomiji. Sa kanya, panandalian lang naakit ang tao sa kanyang ningning. Kinabukasan, nagdala si Yomiji ng conch sa restaurant para sa lola. Pinuri niya ang matanda sa talento at kabaitan nito. Nang marinig ang tungkol sa scholarship, nadismaya ang lola. Walang bumalik sa kanya sa mga batang tinulungan niya noon. Nang marinig ang reklamo ng lola, may naisip na naman si Yomiji. Nagboluntaryo siyang maglinis sa buong bahay ng lola. Nang makita ito, hindi natuwa ang lola at pinagalitan si Yomiji dahil sa gulo. Sinabihan niya si Yomiji na huwag nang bumalik sa hinaharap. Kinasusuklaman niya ang walang prinsipyong kumpanyang iyon. Habang pinagmamasdan ang umaatras na lola, nalungkot muli ang puso ni Yomiji. Bumaha ang masakit na alaala, pinabayaan ng ina, itinapon ni Ho, tinanggal ang cast ng maaga. Dahil dito, nakaranas siya ng habang buhay na kahinaan. Hindi na siya makakapag-track and field pa. Habang malungkot sa bus, tinawagan siya ni Lee Ho-soo para mag-inuman. Pagdating ni Yomiji, naroon din ang kanilang dating kaklase sa high school. Ang kaklaseng ito ay dating malapit kay Yomiji pero iniwan siya. Sa harap ni Yomiji, ang kaklase ay nagmalaki tungkol sa kanyang trabaho. Nang matapos ang pagtitipon, ang babaeng kaklase ay nagdahilan, handa lang ihatid si Lee Ho-soo pero ayaw isama si Yomiji kahit pareho ang direksyon. Binigay ni Yomiji ang desisyon kay Lee Ho-soo. Di inaasahan, walang pinili si Lee Ho-soo. Napilitan ng babaeng kaklase na isama na rin si Yomiji. Kinabukasan, dahil sa mabagal na progreso ni Yomiji, inutusan siya ng boss na dalhin ang lola sa opisina para sa formal na usapan sa susunod na linggo. Nag-alala si Yomiji. Hindi niya alam paano hikayatin ang lola. Nakausap ni Yomiji ang lola at binanggit ang gawain mula sa kumpanya. Handa na siya sa pagtanggi ng matanda. Di inaasahan, pumayag agad ang lola. Paulit-ulit nagpasalamat si Yomiji sa lola. Naging curious siya. Hindi niya maintindihan bakit bigla nagbago ang ugali ng matigas na matanda. Nang gabing iyon, bumalik si Yomiji sa restaurant ng lola. Nakita niya ang matandang babae na masayang nagsisilbi kay Ho. Tumanggi si Lee Ho-soo pero lihim na tumulong kay Yomiji. Nagdala siya ng regalo para sa lola bilang pasasalamat sa scholarship. Sa tindahan ng lola, inamin ni Lee Ho-soo na nagbitiw siya para gawin ang gusto niya. Gusto niyang tulungan si Yomiji ng malaya. Hindi alam ni Yomiji. Gising magdamag si Lee Ho-soo. Puno ang isip niya ng ngiting si Yomirai. Matagal nang may gusto si Lee Ho-soo kay Yomiji. Noon, naghihintay siya sa likod ng pinto para maglakad kasama si Yomiji. Para kay Lee Ho-soo, ang saya't lungkot ni Yomiji ay tumatalab sa kanya. Pagkatapos nito, bumuti ang pakikitungo ng lola kay Yomiji. Binigyan siya ng masarap na balun-balunan at sopas para kay Lee Ho-soo. Dinala ni Yomiji ang sopas at nakita si Lee Ho-soo na malungkot. Naghanap siya ng trabaho pagkatapos magbitiw pero walang tumugon. Bago dumating si Yomiji, nag-aalala si Lee Ho-soo. Kaunti lang ang kanyang mga libangan. Hindi niya alam ang gagawin kapag walang ginagawa. Dinala siya ni Yomiji sa tindahan para bumili ng sinulid at karayom. Personal niyang tinuruan si Lee Ho-soo na gumawa ng brush panlinis ng pinggan. Ang paggansilyo ay parang pagmumuni-muni para sa mga kamay. Umaasa si Yomiji na malampasan ni Ho ang pagkabalisa sa pamamagitan nito. Naniniwala siya na kung patuloy siyang magtahi, tiyak na bubuti ang kanyang buhay. Napatingin si Lee Ho-soo sa babaeng katabi na tila kakaiba sa karaniwan.
Hindi niya maintindihan kung bakit napakabait sa kanya ni Yomirai. Iniwasan ni Yomiji ang paksa at sinabihan si Lee Hoso na magtuon sa pagminiting. Dapat tulungan ni Yomiji ang lola pumili ng ref pero may biglaang nangyari. Nagboluntaryo si Lee Hoso na samahan ang lola sa pamimili. Lalo pang nagustuhan ng lola si Lee Hoso. Ginawa niya siyang legal na kinatawan sa mga negosasyon sa kumpanya ni Yomiji. Si Lee Hoso ang bahala sa mga legal na gawain. Nakatanggap ng tawag si Lee Hoso mula sa babaeng kaklase. Dati nang magkita sila, kahit may sarkastikong sinabi ang babaeng kaklase tungkol kay Yomirai, hindi niya makalimutan si Lee Hoso. Inanyayahan niya ito sa reunion ng klase sa weekend pero hindi sinabihan si Yomirai. Kumalat ang chismis sa mga kaklase na naging social anxiety ang introvert na si Yomirai dahil sa pagbagsak sa civil service exam noon. Inagaw ni Yomiji ang telepono. Walang pasabi, sinabi niyang dadalo si Yomirai sa pagtitipon. Ayaw niyang pagsismisan ang kapatid sa likod nito. Dumating na ang weekend class reunion. Sa pagtitipon, pinag-usapan ng mga kaklase ang kanilang kasalukuyang buhay. May mga may asawa't anak na, may iba halos hindi na nakakayanan. Ang pinag-usapan nila ay tungkol kay Yomiji. Dati, nag-track and field si Yomiji. Akala ng mga kaklase magiging sports star siya tulad ni Yomirai, ang pinakamatagumpay sa kanila. Ngunit nang marinig na tagapaglinis si Yomiji sa bayan, nagbago ang tono ng mga kaklase, kinutya ang kanyang nawasak na buhay. Dahil sa malamig na pangungutya, naramdaman ni Yomiji na parang nakaupo sa mga karayom. Pagkatapos ng pagtitipon, humingi ng contact info ni Yomirai ang isang lalaking kaklase, tila interesado sa kanya. Nang pumayag si Yomirai sa imbitasyon ng lalaki sa kasal, mukhang hindi nasiyahan si Lee Hoso sa tabi niya. May nagpadala kay Lee Hoso ng mga larawan ng reunion. Binuksan ni Lee Hoso ang larawan ni Yomirai kasama ang lalaking kaklase. Ngayong gabi, sinadya ng lalaki na lapitan si Yomirai, palaging mabait sa kanya. Naalala ni Lee Hoso ang sinabi ng dating kasamahan, nag-aalala na baka nahuhulog na siya kay Yomirai. Sa kanilang bayan, linggo-linggo inaalagaan ni Yomirai ang kanilang lola sa ospital. Nagtataka ang tagapag-alaga kung bakit hindi pa rin niya ginugupit ang buhok ng lola. Dati, si Yomiji ang laging nag-asikaso ng buhok ng lola. Pinuri ng tagapag-alaga si Yomiji, habang sinabi na si Yomirai ay nagpapadala lang ng pera at umiiwas sa ibang tungkulin. Nang marinig ito, hindi komportable si Yomirai. Nang araw ding iyon, nalaman ng kanilang ina na hindi binayaran ni Yomirai ang bayarin sa ospital ng lola. Nag-alala sa pera ng panganay, naalala ni Yomirai ang bayad, sinabing siya na ang bahala. Ngunit sinabi ng ina na walang pera ang bunso, hindi tulad ng ate niya. Naisip ni Yomirai na dahil mukhang mayaman siya sa Seoul, inaasahan siyang suportahan ng pamilya. Para sa bayarin ng lola, sinabi ni Yomirai kay Yomiji na magpadala ng pera at bumisita sa lola. Gusto ni Yomiji ng ibang araw, may meeting siya tungkol sa pagbebenta ng lupa ng lola. Nagalit ang ate, pinagalitan si Yomiji dahil inuna ang trabaho kaysa sa lola. Nainis din si Yomiji. Mahirap ba para sa ate niya na pansamantalang alagaan ng lola? Nag-away ang magkapatid sa telepono. Sa sandaling iyon, parehong naramdaman nila na sila ang biktima. Kinabukasan, naghatid si Han Si-jin ng mga kahon ng express. Inutusan niya si Yumire na magpadala ng mga strawberry sa kanyang kambal sa Seoul. Nakatulala sa blangkong express form, nag-atubili si Yumire. Lumapit ang tiyahin sa tapat at inaya si Yumire na gumawa ng strawberry jam. Habang gumagawa, nagbahagi siya ng mga aral sa buhay. Ang buhay ay parang mga strawberry. Kapag natikman mo ang matamis, mahirap nang mag-adjust sa maasim. Ngunit hindi ibig sabihin na masama ang buhay na maasim. Gaya ng maasim na berry na nagiging masarap na jam, bawat yugto ng buhay ay may sariling kahulugan at lugar. Nabigyang inspirasyon sa mga salita ng tiyahin, sa wakas ay pinuna ng dalaga ang express form, ang recipient ay si Yumire mismo. Ang jam na gawa sa maasim na strawberry, sa halip na ipadala sa kapatid na nagpapanggap sa kanya, ay regalo ni Yumire sa kanyang sarili. Sa Seoul, dumating na ang araw ng pagpupulong ng lola sa kumpanya, ngunit hindi ito makontak. Nagmadali si Yumiji sa restaurant at natagpo ang nakahandusay ito sa sahig matapos mahulog. Nang makita ang eksena, biglang bumilis ang hininga ni Yumiji, tila may malalim na alaala. Mabuti na lang at agad na dumating si Lee Hoso. Tinulungan niya si Yumiji huminga at dinala ang lola sa ospital. Ang pagkahulog ng lola ay nagpaalala kay Yumiji ng kanyang nakaraan. Matapos iwan ng track and field, lubos na nalungkot si Yumiji. Araw-araw siyang nakakulong sa bahay, nagtatago sa kanyang silid. Walang pakikisalamuha. Walang sikat ng araw. Sa loob ng 3 taon, hindi na makatiis, binuksan ng ina ang pinto. Pilit niyang hiniling kay Yumiji na bumangon at magbago. Sinisi ni Yumiji ang ina, inilabas ang matagal na hinanakit. Bago ang track and field, mas pinapansin ng ina ang ate niya. Nawalan ng pasensya ang ina at sinampal si Yumiji. Ang lola ang umawat sa ina noon. Sa harap ng lola, sa wakas ay umiyak si Yumiji. Nawala siya at kinamuhian ang sarili. Sumakit ang puso ng lola para kay Yumiji. Hindi nag-alala sa hitsura ng apo, hinikayat pa niya ito. Kung para sa kaligtasan, anumang gawa ng pag-ibig ay katapangan. Naaliw, unti-unting gumaan ang loob ni Yumiji.
Ngunit ng araw na yon, bigla na lang na-stroke ang lola at bumagsak. Lubos na nagpanik si Yumiji. Sa malakas na ulan, tumakbo siya palabas, nagpunta sa bawat bahay, humihingi ng tulong. Matagal nang nakalipas, pero may guilt pa rin si Yumiji tungkol sa nakaraan. Kung di siya nagpanik noon, kung ang kalmadong kapatid ang umaksyon, baka naagapan pa ang lola. Nang marinig ang guilt ni Yumiji, nagsalita si Lee Hoso base sa karanasan. Dahil sa kanyang kapilyuhan noong bata, na aksidente ang kanyang ama. Alam ni Yumiji na hindi ito kasalanan ni Lee Hoso. Sinabi rin ni Lee Hoso na hindi rin dapat sisihin si Yumiji sa nangyari sa lola. Sa ilalim ng matatag na tingin ni Lee Hoso, gumaling ang mga sugat sa puso ni Yumiji. Sa bubong, tinanong ni Yumiji kung bakit laging ipinagtatanggol ni Lee Hoso siya. Sagot ni Lee Hoso, kasi gusto ko siya. Sa supermarket, dalawang lalaki ang nag-away sa isang babae. Dahil dito, mabilis na kumalat ang chismis sa buong nayon. Sabi ng lahat, nasangkot daw ang dalaga sa isang malabong love triangle. Kahapon, nalaman ni Yumiji kay Lee Hoso na siya pala ang unang pag-ibig nito. Sabik na tinanong siya ni Yumiji kung kailan siya nahulog kay Lee Hoso. Sumagot lang si Lee Hoso na nagsimula ito sa bundok sa likod ng paaralan. Hindi makapaniwala si Yumiji at buong araw siyang nalito sa pag-isip. Gusto niyang malaman ang totoo pero hindi alam paano ito itanong. Tungkol sa oras ng pagpupulong, si Lee Hoso mismo ang makikipag-ugnayan sa boss ni Yumire. Ayaw niyang maipit si Yumire sa gitna. Tinitigan ni Yumiji ng diretsyo si Lee Hoso. Nag-alala si Lee Hoso sa kapatid niya at sinabing ito ang unang pag-ibig niya. Kahit ganun, sobrang curious pa rin si Yumiji sa loob. Naalala niya na parang walang kakaiba noon sa bundok sa likod ng paaralan. Tinulungan lang niya si Lee Hoso na may kapansanan pababa ng bundok. Naguguluhan din si Lee Hoso. Nagsismis ang kaibigan niya tungkol sa kalabuan ng relasyon ni Lee Hoso at ng kambal na baka nagbago na siya o hinahanap ang unang pag-ibig sa nakatatandang kambal. Hindi malinaw na masabi ni Lee Hoso kung alin doon ang totoo. Iminungkahi ng kaibigan na umuwi siya dahil kapag nakita niya ang unang pag-ibig, mauunawaan niya ang kanyang nararamdaman. Sa kanilang bayan, binigyan ni Yumire si Han Sejin ng garapon ng homemade strawberry jam. Pinahahalagahan ito ni Han Sejin at namili ng pagkain na bagay sa jam sa supermarket. Nagselos ang anak ng may-ari ng supermarket, dating nobyo ni Yumiji, sa kanilang koneksyon. Nag-alok siya ng mataas na presyo para kunin si Yumiji sa kanilang supermarket. Nainis si Han Sejin at sinabing si Yumiji ang kanyang kasosyo sa negosyo. Ipinagmalaki pa niya ang strawberry jam na bigay ni Yumiji sa harap ng dating nobyo. Naging balisa ang ex at humingi ng garapon din kay Yumiji. Nag-alala si Yumire kay Han Sejin kaya tinuruan siyang magmaneho ng truck. Walang pakialam si Han Sejin, sabi niya parang lolo niya raw magsalita si Yumiji. Pagbaba sa kotse, binanggit ni Han Sejin ang afternoon tea sa mga susunod na araw. Pagdating ng oven, aanyayahan niya si Yumire sa afternoon tea party. Habang nag-uusap sila, dumating si Lee Hoso may dalang regalo. Ngayong gabi, umuwi si Lee Hoso sa bayan nila ayon sa payo ng kaibigan. Gusto niyang makita ang tunay niyang nararamdaman gamit sarili niyang mga mata. Akala ni Lee Hoso si Yumiji iyon kaya binanggit ang dating pag-akyat nila sa bundok. Para kay Lee Hoso, ang akyat na yun ay naging turning point sa buhay niya. Dahil sa pinsala sa binti mula sa aksidente, mahigpit na binalaan si Lee Hoso na iwasan ang mabibigat na gawain tulad ng pag-akyat sa bundok. Ngunit nang mag-organisa ang klase ng hike, matigas ang ulo ni Lee Hoso na iginiit na umakyat. Pagkarating sa tuktok, sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang kahinaan kay Yumiji. Umakyat siya para patunayan na buhay pa siya at kayang labanan ang kanyang malas na kapalaran. Noon, si Yumiji ang nag-unat ng kamay at tumulong sa kanya. Hinikayat ni Yumiji, tinanggal ni Lee Hoso ang jacket, inihayag ang mga peklat sa unang pagkakataon sa iba at matapang na hinarap ang sarili. Para sa Lee Hoso ngayon, kung wala ang pag-akyat na yon, baka hindi niya nalagpasan ang buhay. Pagkatapos magsalita, tinitigan ni Lee Hoso ang inakala niyang si Yumiji sa tabi niya. Nahihiya si Yumire para sumagot. Kumalat ang chismis tungkol kay Yumire sa buong nayon. Sabi ng matatandang babae, nasangkot siya sa isang love triangle. Agad naniwala ang nanay sa chismis at tinanong ang anak tungkol sa edad ni Han Sejin. Nagalit si Yumire, sinisi ang nanay sa pagkalat ng chismis. Nakaranas na siya ng ganitong walang basehang chismis dati. Kinabukasan, inihanda ni Han Sejin ang tea party para sa kasosyo niyang si Yumiji. Bigla na lang nagdesisyon si Yumire na mag-resign. Ayaw na niyang pag-usapan pa ng mga taga-baryo. Ngayon, pinadaliin ng boss si Yumiji sa pagsulat ng ulat sa pagbili ng lupa. Naghanap si Yumiji online pero walang ghostwriter. Barisa siyang nagpagulong-gulong sa kama. Kinabukasan, may naglagay pala ng materyales sa mesa niya para tumulong. Pagkatapos tingnan ng opisina, tumingin si Yumiji sa isang lalaking katrabaho. Naalala niyang tumulong na ito dati, kaya sigurado siya ang naglagay. Nang tanungin, umamin ang lalaki pero sinabing trabaho lang niya yon. Bilang pasasalamat, inimbitahan ni Yumiji ang lalaki sa kainan. Tinanong niya kung bakit paulit-ulit siyang tinulungan ito. Sinabi lang ng binata na ito dahil tinulungan siya noon ni Yumiji. Sa tawag, tinanong ni Yumiji ang kapatid tungkol sa lalaking kasamahan, hinala may crush ito sa kanya.
Ngunit si Yomirai ay may mahinang impresyon lamang sa kanya. Mukhang hindi man lang sila nag-usap. Binanggit ni Yomirai ang pagbalik ni Lee Hoso sa bayan at ang pag-akyat sa bundok noon. Ikinuwento rin ni Yomiji ang pakikipag-date ng kapatid kay Lee Hoso. Di inaasahan, sinabi ni Yomirai na hindi sila nag-date ni Lee Hoso. Sa kompetisyon, bumagsak si Yomirai sa mga bisig ni Lee Hoso dahil bigla siyang nagkasakit. Malapit ang entrance exam para di ma-ospital, hiningi niya kay Lee Hoso na itago ang sakit. Nang malaman ng totoo, nalungkot na naman si Yomiji. Ang pangyayaring pinagtuunan niya ay isang hindi pagkakaunawaan lang pala. Napagtanto niya kung gaano siya naging mahiyain at duwag, walang tapang magtanong. Iniwan niya si Lee Hoso at halos ang kanyang buong buhay. Bilang proxy lawyer ng lola ng restaurant, pumunta si Lee Hoso sa kumpanya ni Yomirai. Narinig niya ang chismis ng mga kasamahan tungkol kay Yomirai at sa lalaking kasamahan. Ipinagtanggol ni Lee Hoso si Yomirai, nagbabala na kung magpapatuloy ang chismis, kakasuhan niya sila ng lebel. Sa pulong, sinubukan ng superior angkinin ang gawa ni Yomiji bilang kanya. Muling pumanig si Lee Hoso kay Yomiji, hinarap ang superior ng mahinahon pero matatag. Pagkatapos, sinundan siya ni Yomiji sa elevator para magpasalamat. Nautal si Lee Hoso, natakot ipaalam ang tunay na nararamdaman at tumakas. Dahil sa reaksyon ni Lee Hoso, pinahirapan ng superior si Yomiji sa trabaho, paulit-ulit na pinupuna ang kanyang ulat. Dahil sa kalungkutan, nagpunta si Yomiji sa bar para lunurin ang kanyang hinagpis. Nakasalubong niya ang kasamahang lalaki na nakakaalam na ginawa ni Yomirai ang lahat para sa ulat. Pinayuhan siyang magpahinga kung nasaktan pero tumanggi si Yomiji. Noon, nang nagpahinga siya, 3 taon siyang nakulong sa kanyang silid. Nang maospital ang lola niya, saka lang naglakas loob si Yomiji na lumabas. Sa ospital, hinikayat ng lola si Yomiji, naniniwala na ang buhay ay tulad ng kanyang pangalan. Ang nakaraan ay wala na, ang bukas ay hindi pa dumarating at ngayon ay hindi tiyak. Umaasa ang lola na magtitiis si Yomiji, susulong ng dahan-dahan, may pag-asa sa kinabukasan. Dahil sa mga salita ng kanyang lola, nagtiis si Yomiji hanggang ngayon. Ngunit sa isiping nabigo ang ulat, pag-iwas sa sports at relasyon, humagulgol si Yomiji. Pakiramdam niya, buong buhay niya ay puro pagtakas lamang. Isang gabi, tinawagan si Lee Hoso ni Yomirai. Nagmadali siya at natagpo ang lasing na lasing ang babae. Hindi sinasadyang ipinakilala ni Yomiji ang tunay niyang sarili. Sa harap ni Lee Hoso, nagkwento siya tungkol sa bundok noon, hinihiling na magsalita siya ng tapat. Nagtapat si Lee Hoso, noon habang nahihirapang umakyat, lahat ay bumababa maliban kay Yomiji. Naghintay siya sa tuktok, kumakaway, dahil naniniwala siyang aakyat si Lee Hoso mag-isa. Dahil sa paghihintay at tiwala ni Yomiji, nagkaroon siya ng damdamin para dito. Nang marinig ang puso ni Lee Hoso, hindi na maipagkaila ni Yomiji ang kanyang damdamin. Hinawakan niya ito at tinanong kung alin sa magkapatid ang gusto ni Lee Hoso. Kinabukasan, nagising si Yomiji sa kama ni Lee Hoso, lasing pa rin. Nakalimutan niya lahat ng sinabi ni Lee Hoso sa kanya noong nakaraang gabi. Habang nasa trabaho si Yomiji, nag-aayos ng basura si Lee Hoso. Sa pagtingin sa inumin ni Yomiji, naalala ni Lee Hoso ang nangyari kagabi. Noon, sa patuloy na pagtatanong ni Yomiji, sinikap ni Lee Hoso na manatiling kalmado. Hindi niya sinagot kung sino ang gusto niyang maghintay hanggang maging matino si Yomiji. Ngunit si Yomiji ay sumandal ng mas malapit sa kanya. Sa sandaling iyon, halos sumuko na si Lee Hoso. Habang nag-aalala, isang babaeng kaklase ang tumawag kay Lee Hoso na humihingi ng pabor. Nalaman lang ni Lee Hoso pagdating niya na gusto lang pala nitong magpakuha ng litrato ng pagkain. May crush siya kay Lee Hoso, kaya nag-alok siyang kumain silang dalawa bukas. Nahirapan si Lee Hoso na tumanggi. Nang gabing iyon, dinala ni Lee Hoso ang nakalimutang bag ni Yomiji sa kanyang opisina. Nakita ni Yomiji si Hoso kasama ang babaeng kaklase at tila malapit, kaya nakaramdam siya ng pagkadismaya. Pag-uwi nila ng gabing iyon, nag-usap ang magkapatid sa telepono. Sinabi ni Yomirai na nagbitiw siya sa strawberry farm at babalik kay Yomiji sa susunod na linggo. Siguro oras na para bumalik sila sa kanilang dating buhay. Nang malapit na ang oras bumalik sa tunay na buhay, isinulat ni Yomiji ang plano ni Yomirai sa linggo. Ang pinakaimportante ay ayusin ang mga bagay kay Lee Hoso at linisin ang gulo sa trabaho. Nang araw na yon, dumating ang senior ni Lee Hoso na si Atty. Lee para makita si Yomiji. Sa pulong, binigay ni Atty. Lee kay Yomiji ang mga lihim na dokumento, Dargiway at Lare, para sa light rail plan. Nalaman na may planong magtayo ng light rail malapit sa lot ng restaurant ni Lola. Binalaan ni Atty. Lee si Yomiji na lihim ito at bawal sabihin kahit kanino, pati kay Lola, bago matapos ang pagbili. Tinawagan si Yomiji ng dating kaklase, inanyayahan sa kasal ng mag-asawa. Nang malaman na dadalo si Lee Hoso kasama ang babaeng kaklase, pumayag agad si Yomiji. Sa kasal, nakita si Lee Hoso na bumubulong sa babaeng kaklase, nalungkot si Yomiji. Napagkamalan siya ng dating kaklase na si Yomirai at nagsalita tungkol kina Yomiji at sa dating nobyo sa harap niya. Nangutya ang dating kaklase, sinasabing kung dumating ang dalawang yon, tiyak na matatawa ang lahat. Nang marinig ito, nagalit si Lee Hoso at muntik nang makipagbakbakan sa kaklase sa kasal. Pinigilan sila ni Yomiji at doon lang umalis ng galit si Lee Hoso.
Tinanong ni Yomiji kung ano ang ibig sabihin ng matatawa ang lahat. Inamin ng kaklase ang tunay na pagkatao ng dating nobyo. Lumabas na alam pala ng lahat na mahilig sa kapwa lalaki ang dating nobyo. Muntik na siyang umamin sa isang lalaking kaklase noon, pero nang makitang natakot ito, nagsinungaling na lang siya. Inakala ng lalaki na si Yomiji ang gusto ng dating nobyo dahil laging magkasama sila. Sumang-ayon na lang ang dating nobyo, hindi alam na narinig pala ni Lee Ho-soo ang usapan nila. Nang malaman na gusto pala ng ex ang lalaki pero ginamit si Yomiji, binalaan ni Lee Ho-soo na huwag umamin kung kaibigan talaga niya si Yomiji. Pero dahil sa pressure ng mga kaklase, ginawa pa rin ng ex ang hindi na mababawi. Inamin niya sa publiko ang tungkol kay Yomiji. Kinunan ng ilang lalaking kaklase ang sandaling iyon para asarin siya. Nakita ito ni Lee Ho-soo kaya sinira niya ang cellphone ng lalaki at nakipagsuntukan sa classroom. Para kay Lee Ho-soo, proteksyon ito kay Yomiji at tulong din sa ex. Pero ngayon, sinisisi ng lalaking kaklase si Lee Ho-soo, sinasabing masama siya at tinago ang katotohanan tungkol sa ex. Nakita ni Yomiji ang walang hiyang mukha ng kaklase kaya tumayo siya. Pinagalitan niya ito sa katsildihan at binalaan na lumayo na lang sa kanya sa susunod. Pagkatapos nito, hinabol ni Yomiji si Lee Ho-soo. Habang naglalakad, tinawagan niya ito at sinabing hintayin siya. Pinaalis ni Lee Ho-soo ang babaeng kaklase pero ipinaalala nito na si Yomiji ang tumawag, hindi si Yomirai. Bigla, sinabi ni Lee Ho-soo na alam na niya yon. Noong nakaraang gabi, muntik nang sabihin ni Yomiji ang tunay niyang pangalan habang tulog. Nakita ito ni Lee Ho-soo kaya tinawag niya ito sa tunay na pangalan, Yomiji. At talagang sumagot si Yomiji sa harap niya habang natutulog. Noong panahong iyon, alam ni Lee Ho-soo na ang kasama niya ngayon ay ang Yomiji na hindi niya kailanman binitawan. At ngayon, naghihintay si Lee Ho-soo kay Yomiji sa kanto. Nang makitang napilayan si Yomiji habang tumatakbo, binuhat siya ni Lee Ho-soo sa likod. Nakaramdam ng pagkaawa si Yomiji para kay Ho-soo. Sa mga taong lumipas, itinago ni Lee Ho-soo ang lihim ng dating nobyo para tulungan siya, ngunit hindi naunawaan. Sinabi ng mga tao na may masamang isip siya. Ipinatong ni Yomiji ang ulo sa balikat ni Lee Ho-soo. Hindi na niya maitago na noon pa man ay gusto na niya si Lee Ho-soo. Samantala, sa kanilang bayan, tila nakatagpo rin ng pag-ibig ang kapatid na si Yomirai. Matapos magbitiw sa bukid ng strawberry, binalak ni Yomirai na burahin ang mga dokumento ng pagtatanim. Ngunit ang mga salita ni Han Se-jin ay patuloy na bumabalik sa isip niya nang malaman ang tunay na dahilan ng pagbibitiw ni Yomirai. Ipinaalala ni Han Se-jin, peke ang chismis pero totoo ang mga strawberry sa lupa. Inisip ba talaga ni Yomirai na mas mahalagang pansinin ang chismis kaysa sa tunay na bagay? Nang gabing iyon, tumama ang isang bagyo. Dahil hindi nasuri ang panahon, nasira ang greenhouse at bodega ni Han Se-jin. Habang nag-aalala siya, bigla na lang lumitaw si Yomirai. Nakitang malakas ang bagyo, kaya agad niyang hinila palayo si Han Se-jin. Dinala ni Han Se-jin si Yomirai sa lumang bahay ng kanyang lolo. Dahil binaha ang mga daan, hindi makauwi si Yomirai ng gabing iyon. Tinanong ni Han Se-jin kung bakit siya bumalik. Sinabi lang ni Yomirai na wala siyang ibang maisip na puntahan. Para sa kanya, parang peke ang mundo. Tanging ang strawberry farm ni Han Se-jin ang tila totoo. Ayaw ni Yomirai sa chismis ng mga taga nayon, pero tapat ang salita ni Han Se-jin. Tungkol sa chismis sa aming dalawa, gusto ko nga. Kamakailan, kumalat ang balita tungkol kina Han Se-jin at Yomirai sa nayon. Ayaw ni Yomirai na chismisan siya. Pero si Han Se-jin nagsalita ng tapat. Sinabi niyang gusto niya ang chismis tungkol sa kanila. Nang magulat si Yomirai, kumurot ang tiyan niya. Agad nagluto si Han Se-jin ng instant noodles para sa kanya. Pero may nakita si Yomirai na mga dokumento sa bahay ni Han Se-jin. Nalaman niyang dating mataas na ehekutibo pala si Han Se-jin sa isang kumpanya. Isa siyang kilalang tao sa industriya. Sikat siya sa pagsasanib at pagbili ng mga korporasyon. Nagtataka si Yomirai bakit umalis siya sa trabaho at nag-alaga ng strawberry. Pero sinabing sa makalawa lang niya masasabi ang dahilan. Magpapalit ang magkapatid sa susunod na linggo. Kaya sa Seoul, sinabi ni Yomiji na makipagkita si Lee Ho sa kapatid niya. Gusto niyang pag-usapan nila ng maayos ang nakaraan. Sa totoo lang, ang kapatid niya ang unang pag-ibig ni Lee Ho-soo. Muntik nang mabuga ni Lee Ho-soo ang kape niya. Di alam ni Yomiji na matagal nang alam ni Lee Ho-soo ang pagpapalit nila. Pagkaalis ni Lee Ho-soo, may natanggap na mensahe si Yomiji. May kaklasing babae raw na gustong makipagkita sa kanya. Pumunta si Yomiji sa kainan pero may di kilalang babaeng umupo sa harap niya. Napagkamalan ng babae si Yomiji na si Yomirai. Bigla siyang nagsimulang manginsulto. Binalaan din niya itong lumayo sa asawa niya. Mukhang lubos na naguluhan si Yomiji. Biglang dumating ang kaklase at ipinagtanggol si Yomiji. Sinabi niyang hindi si Yomirai ang nakaupo doon ngayon. Mula sa pagkikita sa kainan ni Lola, napansin niya ang mga pagkakaiba. Nabisto niya ang pagkukunwari ni Yomiji. Nalaman ni Yomiji ang isang lihim tungkol sa kapatid niya. May chismis daw na may relasyon si Yomirai sa boss niya. Yung babae kanina pala ay asawa ng boss na yun. Minsan daw nagwala yung babae sa opisina, hinahanap si Yomirai. Hindi alam ng kaklase ang eksaktong detalye. Pinadala niya kay Yomiji ang link ng usapan sa kumpanya.
Gusto i-click ni Yomi J pero naalala ang sinabi ng kapatid kaya hindi na. Kinabukasan, bumalik si Lee Ho-soo sa bayan para makita si Yumiray at inihayag na alam niya ang tunay nitong pagkakakilanlan. Binanggit niya ang dating pag-urong ni Yumiray sa kanyang reklamo. Nais ni Lee Ho-soo na tulungan si Yumiray. Umaasa siyang sasabihin nito sa kanya ang buong kwento. Habang nag-aalangan si Yumiray, tumawag ang kanyang ina. Nagmadali siya sa ospital at nalaman na ang kanyang ina at ina ni Lee Ho-soo ay nagkasagutan at nahulog sa hagdan. Dahil na ospital ang kanilang mga ina, tinawagan ni Yumiray ang kanyang kapatid. Nang dumating si Yumirage, bumulong agad si Lee Ho-soo kay Yumiray na magkunwaring nakikipagtulungan sa kanya. Gusto niyang magpanggap na hindi pa niya alam ang palitan ng magkapatid. Habang nag-uusap sila, dumating si Han Se-jin sa ospital. Nakita niya si Yumirage at nagsabing magkamukha ang magkapatid. Sinabi niyang tadhana ang pagkikita nila. Walang kaalam-alam, iginiit ni Han Se-jin na sabay-sabay silang kumain, hindi alam ang tungkol sa palitan ng magkapatid. Habang kumakain, nagsismis si Han Se-jin kay Yumiray tungkol sa trabaho at kurso niya sa Seoul. Nagulat ulit si Han Se-jin nang malaman na nag-aral ng economics si Yumiray. Namangha siya na magkapatid ay may ganitong magkaparehong interes. Pagkatapos kumain, bigla na lang iminungkahi ni Yumiray na magpalit sila ng identidad kinabukasan. Nagpanik si Yumirage, nag-alala na baka mapansin ni Lee Ho-soo ang pagkakaiba. Pero, ipinaalala ni Yumiray na alam na ni Lee Ho-soo ang tungkol dito. Sa sandaling yon, lumapit si Lee Ho-soo. Napahiya si Yumirage. Sa kanyang pagkalito, tinawag pa rin niya ang kapatid na Yumirage. Pagdating sa bahay, agad siyang bumagsak sa kama, gumulong ng malungkot. Pakiramdam niya ay gusto na lang niyang maghukay ng butas para magtago. Naghintay si Lee Ho-soo sa labas ng bahay ng magkapatid. Pinasalamatan niya si Yumiray sa hindi pagsasabi ng lihim kay Yumirage. Pero malamig na sinabi ni Yumiray na sinabi na niya ito. Sa sandaling iyon, lumabas si Yumirage. Nang makita si Lee Ho-soo, agad siyang umiwas. Lalong lumakas ang awkwardness sa pagitan nila. Sa ospital, dahil magkasama ang kanilang mga ina sa isang silid, hindi maiwasang magkita muli sina Yumirage at Lee Ho-soo. Gumawa ng dahilan si Yumirage para iwasan si Lee Ho-soo. Kinabukasan, tila naramdaman ni Han Se-jin na alis na si Yumiray at kinamayan siya. Habang nagsasalita, tinawag niya itong Yumiray, tila natanto ang pagpalit ng magkapatid. Bago umalis si Yumiray, sinabi ni Han Se-jin ang tunay na dahilan ng kanyang pagbitiw sa korporasyon. Noon, nasa mahalagang pulong si Han Se-jin tungkol sa kaligtasan ng kumpanya. Sa gitna nito, tumawag ang kanyang lolo. Dahil sa trabaho, hindi sumagot si Han Se-jin. Pumanaw ang lolo dahil sa heatstroke pagkatapos. Nang pumanaw ang lolo, may biglang gumuho sa loob ni Han Se-jin. Kaya pinili niyang magbitiw at bumalik para patakbuhin ang bukid ng lolo. Dahil bigla ang pagbibitiw, maraming chismis ang kumalat sa kumpanya noon. Pero para kay Han Se-jin, sapat na ang alam niya ang pinakamahalaga. Nang makita si Han Se-jin ng ganito, umiti ng mahinhin si Yumiray. Tila unti-unting nawawala ang matigas na baluti na suot niya. Dahil kay Han Se-jin, naglakas loob si Yumiray na magsulat ng resignation letter. Inamin din niya ang tunay niyang nararamdaman sa kanyang kapatid. Dati, katulad siya ni Han Se-jin. Gusto niyang umalis sa ayaw niyang kumpanya pero takot na walang ibang trabaho. Kaya lagi siyang nag-aalangan. Kinuwento ni Yumiray sa kaibigan ang nangyari kay Lee Ho-soo. Nang malaman na first love siya ni Lee Ho-soo, sabi ng kaibigan, sigurado na yan. Pag naaalala pa ng lalaki ang first love niya, ibig sabihin, di pa siya nakaka-move on pero naalala ni Yumiray ang dating sakit. Nang mabigo sa track and field at akala niya si Lee Ho-soo at kapatid niya ay mag-on, nagkulong siya. Minsan, gusto ni Lee Ho-soo makipagkita kay Yumiray. Malapit na siyang pumunta ng Seoul. Binalak niyang makita ang Seoul kasama si Yumirage noon. Pero tinanggihan ni Yumirage si Lee Ho-soo ng matindi. Inakala niyang naawa lang sa kanya si Lee Ho-soo. Hanggang ngayon, hindi pa rin sigurado si Yumirage. Gusto ba ni Lee Ho-soo ang tunay na siya o ang masayahing babaeng mumingiti? Ngayong wala na ang maskara ni Yumiray, mas hindi siya sigurado kung paano haharapin si Lee Ho-soo. Nainip ang kaibigan para kay Yumirage. Nang gabing iyon, pinuntahan at sinisi niya si Lee Ho-soo sa pag-aaklas kay Yumirage. Malinaw na gusto niya ito pero hindi nagtapat. Paliwanag ni Lee Ho-soo, hindi tama ang timing. Tuwing gusto niyang magtapat, may hadlang na lumalabas. Gusto niyang maghintay hanggang mawala ang hadlang para magtapat ng maayos. Ipinaalala ng kaibigan kay Lee Ho-soo ang damdamin. Hindi kailanman nagkaroon ng perpektong tiyempo. Naging wake-up call ang sinabi ng kaibigan. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Lee Ho si Yomi J. Lumapit siya kay Yomi J nang may tiwala. Hinawakan niya ang kamay ni Yomi J. Hindi na siya naghintay ng perpektong pagkakataon. Naglakas loob si Lee Ho at nagtapat kay Yomi J. Sumagot din si Yomi J nang walang pag-aalinlangan. Malapit nang bumalik sa Seoul si Yomi J. Nakaramdam siya ng kasabikan at kalituhan. Inisip niya kung sila na ba ni Lee Ho-soo. Hinatid ni Lee Ho-soo si Yomi J sa istasyon. Gusto niyang magsalita pero nagbago ang isip niya. Hindi nila alam kung paano kumilos sa isa't isa. Nagkamay sila tulad ng sa opisyal na pagpupulong. Nang lumabas ang kanilang mga ina, umuwi si Lee Ho-soo.
Nakita niya si Yomiji na masayang tumatakbo para salubungin siya. Hinila ni Yomiji si Lee Ho-soo para mamasyal. Hindi alam ng magsyota kung saan pupunta dahil hindi sila nagplano. Iminungkahi ni Lee Ho-soo na pumunta na lang sa bahay niya. Napansin ni Yomiji na may dala si Lee Ho-soo ng mga bag mula sa probinsya. Paliwanag ni Lee Ho-soo, ayaw lang niyang mabigatan ang kanyang ina. Naalala ni Yomiji ang isang pangyayari noon tungkol kay Lee Ho-soo. Noon, balak ng ina ni Lee Ho-soo na magdaos ng seremonya para sa asawa at ina niya. Hindi pala tunay na ina ni Lee Ho-soo ang babae, kundi madrasta lang. Nang mamatay ang ama ni Lee Ho-soo, iginiit ng madrasta na siya ang mag-aalaga sa kanya. Noong bata pa, galit si Lee Ho-soo sa pagkakaroon ng madrasta. Nang gabing iyon, nagsabi si Lee Ho-soo ng masakit na mga salita sa madrasta. Bigla na lang, umalis ang kanyang madrasta at matagal hindi umuwi. Nang mga oras na yon, tinawagan si Yomiji ng ina ni Lee Ho-soo. Nalaman niyang nasakay ng maling bus ang ina ni Lee Ho-soo at hindi makauwi ng gabing iyon. Tumawid si Yomiji at sinabi kay Lee Ho-soo ang nangyari. Nang malaman na hindi siya iniwan ng ina, umiyak si Lee Ho-soo at nanatili si Yomiji sa tabi niya. Sa paggunita ngayon, naantig ang damdamin ni Lee Ho-soo. Tuwing malungkot siya, biglang sumusulpot si Yomiji sa buhay niya. Nang marinig ang sumusulpot, kunwaring nagalit si Yomiji at tumayo para umalis. Ngunit, bigla na lang hinawakan ni Lee Ho-soo ang kamay ni Yomiji. Gusto niya ang pagiging maingay ni Yomiji. Muli, bumilis ang tibok ng puso ni Yomiji. Si Lee Ho-soo ay naguluhan din. Kinuha niya ang brochure ng Seoul na inihanda 10 taon na ang nakalipas para sa kanilang paglilibot. Binalak ni Yomiji na gamitin ito bilang gabay. Ngayon, natupad nila ang biyaheng hindi nagawa 10 taon na ang nakalipas. Sa maaliwalas na araw, naglakad ang dalawa sa mga kalye ng Seoul. Naghanap sila ng mga uso na tindahan at pasyalan na nasa brochure. Ang tanging panghihinayang ay maraming lugar ang nawala na dahil luma ang brochure. Dito, nakasalubong ni Lee Ho-soo ang dating kasamahan sa law firm. Sa harap ng kasamahan, tinawag ni Lee Ho-soo si Yomiji bilang kasintahan. Tinanong ng kasamahan kung ano ang trabaho ni Yomiji. Nagsinungaling si Yomiji, nagpanggap bilang kanyang kapatid na babae. Sinabi niyang nagtatrabaho siya sa isang kumpanyang pampinansyal. Subalit, nagalit si Lee Ho-soo. Tinanong niya si Yomiji kung bakit siya nagsinungaling. Ipinaliwanag ni Yomiji na ayaw niyang mapahiya si Lee Ho-soo. Dahil kung wala ang pagkakakilanlan ng kapatid, wala siyang trabaho. Matatag ang tinig ni Lee Ho-soo. Hindi niya alintana ang pinag-aralan o trabaho ni Yomiji. Dahil sa hindi kanais-nais na pangyayari, natapos ng masama ang date. Kinabukasan, bumalik si Chief Park mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Si Chief Park ang paksa ng chismis tungkol sa kapatid na babae sa kumpanya. Bigla na lang nagulat si Yomiji. Ang Chief Park sa harap niya ay kamukha ng kanyang yumaong ama. Bigla na lang tumulo ang luha ni Yomiji nang hindi mapigilan. Naalala rin niya ang dating sinabi ng kanyang kapatid. Tinanong ni Yomirai kung ano ang gagawin niya kung may makatagpo siyang kamukha ni tatay. Sumagot si Yomiji nang walang pag-aalinlangan. Kahit hindi si tatay, basta kamukha lang, gusto niyang lumapit dito. Naunawaan ni Yomiji ang tunay na dahilan ng chismis tungkol sa kapatid. Nang mga oras na yon, lumapit si Chief Park. Nag-alok siya na mag-usap ng pribado sa oras ng tanghalian. Sa pag-uusap, binanggit ni Chief Park ang proyektong kinuha ni Yominjay. Dati responsibilidad ni Chief Park ito, pero dahil mahirap at may chismis, iminungkahin niyang isa sa kanila ay umurong. Nagulat si Yominji sa malumanay, magalang na pananalita ni Chief Park. Lagi siyang nag-aalala sa kalagayan nito. Sa harap ni Chief Park, nakahawig ng kanyang ama, ibinaba ni Yominji ang bantay at umurong sa proyekto. Binigyan ni Chief Park si Yominji ng maliit na regalo, isang asul na bookmark. Sabi niya, panlasa ito ng anak niyang si Yomirai, kaya ganoon din ang pangalan ng anak niya. Nang marinig ang pagmamahal sa anak, naisip ni Yominji ang sarili niyang ama. Noong buhay pa ang kanyang ama, mahal na mahal din niya ang kanyang 2 anak na babae. Pagkatapos ng trabaho ng gabing iyon, nakita ni Yominji si Lee Ho-soo na naghihintay sa kanya sa ibaba ng kanyang kumpanya. Bago makapagsalita si Lee Ho-soo, humingi muna ng paumanhin si Yominji. Nagsinungaling siya sa katrabaho ni Lee Ho-soo dahil hindi pa talaga siya handa noon. Sa kanilang date kahapon, si Lee Ho-soo ay tahimik at parang umiiwas sa buong oras. Tila hindi niya nasiyahan sa pakikipag-usap kay Yominji. Dahil dito, hindi sigurado si Yominji sa kanilang relasyon. Nang ipakilala siya ni Lee Ho-soo sa katrabaho niya, doon lang siya nakasigurado na sila ay nagde-date. Kaya naman, ayaw niyang mapahiya ang kanyang boyfriend. Ipinaliwanag ni Lee Ho-soo na nag-enjoy siya sa date kahapon. Tahimik siya dahil may sakit at masama ang pakiramdam, pero ayaw niyang maging pabigat kay Yominji. Ayaw niyang isipin ng girlfriend niya ang kalagayan niya kapag pumipili ng lugar para sa date. Sa unang date man lang, gusto niyang maging normal na boyfriend. Hindi na nag-atubili si Yominji at niyakap si Lee Ho-soo mula sa likuran. Tumigil din si Lee Ho-soo sa pagkabalisa at niyakap ng mahigpit ang kasintahan. Samantala, sa kanilang bayan, bago umalis sa bukid ng strawberry, tahimik na inilagay ni Yomirai ang manual sa pinto ng bodega. Nang makumpirma na alis si Yomirai, nagpasya si Han Si-jin na dalhin siya sa bundok para makita ang mga bituin.
Gaya ng sinabi ni Han Sejin, ang bundok ay nag-alok ng tanawin ng kalangitang puno ng mga bituin. Hinangaan ng dalawa ang makinang nakalawakan sa ilalim ng gabing langit. Naramdaman nilang maswerte silang nagkita sa probinsya. Kung nasa maingay at abalang Seoul sila, tiyak na hindi sila magkikita. Tinanong ni Han Sejin si Yomiray tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Napabuntong hininga si Yomiray. Bagamat nagpasya siyang bumalik sa Seoul, hindi niya alam ang gagawin. Si Han Sejin, may tapat at walang pigil na katapatan, nag-alok na pahiramin siya ng pera at tulungan. Maaari siyang manatili sa bayan at panoorin ang mga strawberry na tumubo kasama niya. Dahan-dahang pinag-iisipan ang kanyang hindi tiyak na buhay, ngumiti si Yomiray. Isinaalang-alang niya ang mungkahi ni Han Sejin bilang isa sa kanyang mga opsyon. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Yomiray sa bodega ni Han Sejin. Nakita niya na inimpek ni Han Sejin ang mga libro sa pananalapi para ibigay sa kanya. Habang masaya si Yomiray, may nagsabi sa kanya na balak ni Han Sejin magtrabaho sa Amerika. Naalala niya ang katatagan ni Han Sejin noong nakaraang gabi na wala siya sa sarili. Samantala, sa Seoul, si Yoo Min-ji ay nahaharap din sa problema. Ang dalawang superior niya at si Chief Park ay kumakain ng hapunan. Sa kainan, binanggit nila ang proyektong kusang iniwanan ni Yomiray. Sa usapan nila, nalantad ang tunay na ugali ni Chief Park. Ang kabaitan niya kay Yoo Min-ji ay pawang pagkukunwari lamang pala. Nang malaman mula kay Chief Park na may kambal si Yomiray, at dahil sa mga kakaibang pagbabago niya, naghinalang dalawang superior sa tunay niyang pagkakakilanlan. Para makumpirma, tinawag nila si Yoo Min-ji sa data room at pinabukas ang pinto gamit ang kanyang fingerprint. Natigilan si Yoo Min-ji sa kinatatayuan. Kung susuriin ang kanyang fingerprint, agad na malalantad ang kanyang peking pagkakakilanlan. Pinaghinalaan ng dalawang superior si Yomiray. Pinabukas nila sa kanya ang fingerprint lock ng data room. Nagulat sila nang matagumpay na nabuksan ng fingerprint ni Yomiray ang pinto. Kagabi, natagpuan ng lalaking kasamahan si Yomi-ji. Nalaman ni Yomi-ji ang tunay na layunin ng lalaki sa pagpasok sa kumpanya. Hindi siya direktang kasangkot at may sapat ng ebidensya para mag-ulat si Yomiray. Sinubukan ni Yomi-ji na hikayatin ang kapatid na harapin ang problema. Nagalit si Yomiray nang malaman na kapatid siya nang nag-ulat sa mga nakatataas. Sinisi niya ang kapatid sa walang pakundangang panghihimasok. Naniwala siyang hindi niya kayang labanan ang mga may kapangyarihan. Sinabi niyang magtuon sa sariling buhay at itigil ang pagdikta sa kanya. Ibinalik ni Yomiray ang telepono na dating pag-aari ng kapatid. Doon natapos ang lihim na pag-uusap ng magkapatid. Nang gabing iyon, pumunta si Yomi-ji sa bahay ni Lee Ho-soo para umuwi. Ngunit umaasa si Lee Ho-soo na mananatili si Yomi-ji. Dahil nabawi na niya ang tunay na pagkatao, natural lang na makapili siya. Hindi na kailangan manatili sa kanilang bayan. Gayunpaman, bahagyang nag-atubili si Yomi-ji. Wala siyang matutuluyan sa Seoul. Bigla, sinabi ni Lee Ho-soo na tumira si Yomi-ji sa kanya. Pumayag si Yomi-ji kahit medyo awkward. Pagkaligo, medyo basa pa ang buhok ni Yomi-ji. Lumapit si Lee Ho-soo, nag-uusisa. Bigla, yumuko si Lee Ho-soo para humalik. Kinabahan si Yomi-ji, bigla siyang huminto. Naisip na nasira ang mood, agad siyang nag-ayos. Hinawakan ni Lee Ho-soo ang mukha niya, tinanong ang iniisip. Naguluhan, sinabi ni Yomi-ji na napakamalikot niya. Inamin ni Lee Ho-soo na kinakabahan din siya. Nag-alala siya sa peklat sa braso niya. Tiningnan siya ni Yomi-ji ng tapat. Hindi niya ito alintana. Sa pagtitiyak, nawala ang kanilang pag-aalinlangan. Kinabukasan, nag-interview si Lee Ho-soo sa isang bagong law firm. Pinalakas ni Yomi-ji ang loob niya. Sa araw ding ito, binalak ni Yomi-ji na makita ang lola sa restauran. Balak niyang ipagtapat ang totoo tungkol sa pagpalit ng identidad sa kapatid. May anak pala si lola na may sakit sa isip na nasa nursing home. Ipinagkatiwala ni lola kay Yomi-ji na maging tagapag-alaga ng anak kung may mangyari sa kanya. Bago tanggapin ang tungkulin, inamin ni Yomi-ji ang pagpapanggap niya bilang kapatid. Hindi inaasahan, tila galit na galit si lola. Hindi dahil sa pagtatago ni Yomi-ji ng kanyang tunay na pagkatao, kundi dahil nalaman ng dating boss ni Lee Ho-soo ang tungkol sa anak niya sa nursing home. Pinaghinalaan ni lola na inihayag ni Yomi-ji ang kanyang lihim. Sa sobrang galit, sinira niya ang garapon ng seashell na bigay ni Yomi-ji. Hiniling niya kay Yomi-ji na huwag nang magpakita sa kanya. Labis na nalungkot si Yomi-ji sa nangyari. Ngunit nang makilala si Lee Ho-soo, pinilit niyang ngumiti. Nakatanggap si Lee Ho-soo ng magandang feedback sa interview niya. Hindi pa inihahayag ang huling resulta. Gayunpaman, masayang pinilit ni Yomi-ji na umuwi agad para magdiwang. Ngunit ng gabing iyon, naalala ang saway ni lola, nalungkot muli si Yomi-ji. Dahil dito, tinanggal niya ang kanyang mga hair extension. Bumalik siya sa dating hitsura at nilapitan si Lee Ho-soo sa sofa. Gusto na niyang bumalik sa kanyang probinsya. Lagi niyang nadarama na tinanggap lang siya ni lola dahil sa pagkakakilanlan ng kapatid. Ngayong nabunyag ang totoo, wala nang dahilan si Yomi-ji para manatili sa Seoul. Marahan siyang hinila ni Lee Ho-soo sa kanyang yakap. Sinabi niyang matulog ng mahimbing. Kinabukasan, umuwi na si Yomi-ji sa kanilang bayan. Napansin ni inay ang mukha ni Yomi-ji. Sa wakas, napagtanto niya ang pagpalit ng pagkakakilanlan ng anak.
Tinanong niya kung bakit itinago ito ng anak. Inilabas ni Yomiji ang lahat ng kanyang hinaing. Nagreklamo siya tungkol sa pagpapabaya ng kanyang ina sa kanya sa loob ng maraming taon. Nang malaman na bumalik ang anak dahil nag-aalala sa kanya, natatakot na mahirapan siyang iwanan mag-isa sa pag-aalaga kay Lola, napaluha si inay. Ayaw niyang mamuhay ang anak niya ng katulad ng buhay niya. Gusto niyang malayang sundin ng anak ang gusto nitong buhay. Sa mga luha ng kanyang ina, mahigpit na niyakap ni Yomiji ang kanyang ina. Sa wakas, nakamit na ng mag-ina ang matagal nang hinihintay na pagkakasundo. Ngunit sa Seoul, si Yomiray ay nahaharap pa rin sa isang pagpipilian. Nang magbitiw ang senior employee, kinuha ni Yomiray ang posisyon. Sa kumpanya, nakilala niya si Chief Park, kahawig ng kanyang ama. Dahil sa pag-ulat ng katiwalian, inilayo siya ng mga kasamahan. Si Senior Park lang ang mabait, bumibili ng kape at nagtatrabaho kasama niya. Kay Senior Park, nakita ni Yomiray ang init ng isang ama. Ngunit, pagkatapos ng hapunan, sinubukang halikan siya ng lasing na Chief Park. Tumakas si Yomiray sa kotse ng takot na takot. Agad lumuhod si Chief Park at humingi ng tawad. Dahil sa dating kabaitan, hindi na ito tinuloy ni Yomiray. Sino nang mag-akala na babaluktutuin ni Chief Park ang kwento? Nagkalat siya ng chismis na inaakit siya ni Yomiray, kunwari matuwid. Naniwala ang asawa ni Chief Park sa mga chismis. Pumunta siya sa kumpanya at sinampal si Yomiray. Ang pangyayaring ito ay naging malaking iskandalo. Nahaharap sa chismis mula sa lahat ng panig, ang walang kapangyarihang Yomiray ay napilitang tumakas. Kamakailan, patuloy na nakikipagkita ang lalaking kasamahan kay Yomiray. Umaasa pa rin siya na hahanapin ni Yumi ang katarungan para sa kapatid at sa sarili. Nakumbinsi, pumunta si Yomiray sa bahay niya para makita ang dating senior employee. Ayon sa lalaking kasamahan, 6 na buwan nang nakakulong ang kapatid sa kanyang silid. Dahil sa guilt, pinayuhan ni Yomiray ang senior employee na kalimutan ang nakaraan. Naramdaman niya na sila'y walang halaga at walang kapangyarihan. Di inaasahan, humingi ng tawad ang senior employee kay Yomiray. Naisip niyang magbitiw noon at iwan ang mabigat na pasanin kay Yumi, isang kahiyahiyang gawa. Ang paghingi ng tawad na ito ay nag-iwan ng mapait na lasa kay Yomiray. Ang tunay na may salay mayabang pa rin habang sila'y nagdadala ng guilt. Nang gabi niyon, natagpuan ni Chief Park si Yomiray. Hinimok niya itong pansamantalang lumipat sa sangay sa ibang bansa. Nalantad ang katiwalian ni Chief Park sa mga post ng kumpanya. Nagsalita si Yomiray nang may paghamak sa mapagkunwaring lalaki. Hindi na siya muling malilinlang. Sinubukan niyang agawin ang telepono ni Yumi na lihim na nagre-record. Biglang lumitaw si Yuiji at hinampas siya ng bag ng malakas. Binigyan siya nito ng matinding aral. Umabot ang usapin sa istasyon ng pulisya. Si Lee Hosu ang naging abogado ng magkapatid. Nagkunwaring biktima si Chief Park pero matatag na nagsalita si Yumi. Nangako siyang hindi na niya ito palalagpasin. Idedemanda niya ang mapagkunwari dahil sa panliligalig at paninirang puri. Dumating ang mga boss para tumulong sa investigasyon. Sa wakas, napansin ng ilang kasamahan na may mali. Pinaghihinalaan nilang gumawa nga si Chief Park ng kahiyahiyang bagay. Isang gabi matapos magtrabaho, habang naglalakad si Yomiray, nakita niya si Han Se-jin na papalapit sa kanya sakay ng isang marangyang sports car. Sinabi ni Han Se-jin na hinanap niya ang kalahati ng Seoul para matagpuan si Yomiray. Hindi niya hiningi kay Yuiji ang contact ni Yomiray dahil naniniwala siya sa romantikong pagkakataon ng hindi sinasadyang pagkikita. Hiniling niya kay Yomiray na maglaan ng isang araw para sa kanya bukas. Kinabukasan, isinama ni Han Se-jin si Yomiray sa maraming tindahan. Sa bawat tindahan, formal na ipinakilala ni Han Se-jin si Yomiray bilang kanyang business partner sa mga may-ari. Ipinaliwanag ni Han Se-jin na ang mga may-ari ng tindahan ay pawang mga kaibigan niya. Sila'y dating empleyado ng kumpanya na nagbitiw sa iba't ibang dahilan at kalaunan ay nagsimula ng negosyo. Sa unang tingin, mukhang matagumpay ang mga kaibigan niya, ngunit may mga hirap silang kinakaharap na hindi alam ng iba. Lahat ng kaibigan niya ay nakaranas ng mga problema, gaya ng kakulangan sa pondo at pagsasara ng tindahan. Nagtataka si Yomiray kung saan nakuha ng mga taong ito ang gayong tapang. Sinabi ni Han Se-jin na lahat ay nagsisimula sa ibaba para umangat. Kaya't kahit bumagsak, naniniwala silang makakabangon muli. Alam ni Yomiray na ito ay paraan ni Han Se-jin para palakasin ang loob niya. Ipinaliwanag ni Han Se-jin na wala pa siyang desisyon kung sa Villa ba o sa bayan nila. O mananatili sa kanilang bayan. Bago magpasya, gusto muna niyang marinig ang mga plano ni Yomiray. Sinabi lang ni Yomiray na kailangan muna niyang tapusin ang kasalukuyang gawain. Nag-alok muli si Han Se-jin ng imbitasyon. Kapag tapos na si Yomiray sa sitwasyon niya, kung gusto pa niyang makipagtulungan. Ngunit ngayon, hindi na para sa strawberry farm, kundi para sa Amerika. Gusto niyang isama si Yomiray sa Amerika. Nang araw na yon, pumunta si Yomiji sa bahay ni Lee Hosu para pasalamatan siya sa tulong niya sa istasyon ng pulisya kagabi. Gayunpaman, si Lee Hosu ay nagtatampo. Pinagalitan niya si Yomiji dahil humarap sa bastos na lalaki ng mag-isa. Si Yomiji ay masayang-masaya ngayon. Matapos makipagbati sa kanyang ina kahapon, hinimok siya nitong bumalik sa Seoul. Sa pahintulot ng ina, nagpa siya si Yomiji na manatili sa Seoul pero hindi niya alam anong trabaho ang kukunin. Pinakalma siya ni Lee Hosu na huwag mag-alala.
Maraming oportunidad sa Seoul. Tiyak na makakahanap siya ng trabahong gusto niya. Nang tignan niya ang cellphone, may balita siya tungkol sa restaurant grandma. Inilantad ng ulat na ninakaw ng lola ang pagkakakilanlan ng yumaong kaibigan para angkinin ang copyright at ari-arian ng mga tula nito. Pati ang restaurant daw ay pag-aari ng kaibigan. Pagkatapos nito, pumunta si Naomi G at Lee Ho-soo sa restaurant para dalawin ang matanda pero umiwas ang lola sa kanila. Nag-aalala, hinanap ni Yomi G ang basurahan ng lola. Natagpuan niya ang sumon mula sa opisina ng taga-usig. Di man humingi ng tulong si lola, di ito binaliwala ni Yomi G. Iginiit niyang basahin ang sumon sa harap ni Lee Ho-soo. Nang marinig ang pangalan ng taga-usig, naintindihan ni Lee Ho-soo. Ang balitang ito ay lihim na inorganisa ng kanyang senior sa law firm. Ang mga pangyayari tumutugma sa hinala ni Lee Ho-soo. Nakipagsabuatan ang senior sa kumpanya ni Yomi Jae. Para pilitin si Lola ibenta ang lupa, hinukay nila ang sikreto. Patuloy na ninakaw ni Lola ang pagkakakilanlan, mababago ang may-ari. Inihayag din na ang nasa nursing home di anak ng Lola. Anak ito ng kaibigan na ninakaw ng Lola ang pagkakakilanlan. Nursing home, takot masangkot, tumanggi sa bayad ni Lola. Habang nagmamakaawa si Lola, dumating si Yomi G at nagsalita. Tinanong niya si Lola kung bakit hindi na siya lumalaban tulad ng dati. Napabuntong hininga si Lola, sinabing kapalaran niya to pero mahigpit na hinawakan ni Yomi G ang kamay niya. Hinimok niya si Lola na wag sumuko at nag-alok na harapin nila ang hirap ng magkasama. Nang makita ang tapat at masigasig na dalaga, naantig ang puso ni Lola. Pinili niyang ibunyag ang kanyang nakaraan at ang katotohanan. Inamin niya ang tunay niyang pangalan kina Yomi G at Lee Ho-soo. Ang pangalan ko ay Sangwal. Noong bata pa, kulang sa pinag-aralan si Sangwal at puro mabibigat na trabaho lang ang kaya. Dahil dito, madalas siyang inaapi ng iba. Noon, si Rosa lang ang paulit-ulit na tumutulong sa kanya. Parehong ulila sila. Ang kaibahan, si Rosa ay isang batang henyo sa pagtula. Sa gitna ng kahirapan, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Unti-unti, nakakuha si Rosa ng mga kaibigan na mahilig din sa tula. May isang binata pa na naging tagahanga ni Rosa. Naramdaman ni Sangwal na hindi na siya kailangan. Iniwan niya si Rosa at nag-isa sa labas. Isang araw, nagkataon silang nagkita sa kalsada. Nakita ni Sangwal si Rosa na may dalang sanggol, may mga pasa sa katawan na mahirap itago. Nalaman ni Sangwal na pinakasalan ni Rosa ang tagahanga pero paulit-ulit siyang binubugbog ng asawa. Para protektahan ang kaibigan, tumakas si Sangwal kasama si Rosa at ang anak nito. Sa kasamaang palad, natagpuan sila agad ng asawa. Binugbog niya ng todo ang dalawang babae, balak silang patayin. Sa kaguluhan, napatay ni Rosa ang asawa ng di sinasadya. Pagkatapos, para protektahan ang kaibigan, inako ni Sangwal ang pagpatay. Siya ang napunta sa kulungan imbes na si Rosa. Pagkalaya, para mabuhay, pumunta sila sa Seoul para magbagong buhay. Sa mga sumunod na taon, nagtayo sila ng sariling kainan sa Seoul. Dahil may record si Sangwal, lahat ng dokumento at account ay nasa pangalan ni Rosa. Nang mukhang umaayon na ang tadhana, may bagong pagsubok na dumating. Hindi nagtagal, nagka-cancer si Rosa. Malapit nang mamatay, para sa anak at kaibigan, sinabi ni Rosa na iulat ang kanyang pagkamatay. Nabuhay si Sangwal gamit ang pangalan ni Rosa. Ito ang buong lihim ni Lola. Ibinigay ni Lola ang mga gamit ni Rosa kay Lee Ho-soo. Sinuri ni Lee Ho-soo at nakita ang nakatagong sulat pamamaalam ni Rosa. Para protektahan si Sangwal, gumawa si Rosa ng notaryadong huling habilin. Pinatunayan nitong kay Sangwal ang lahat ng nasa pangalan ni Rosa. Masayang pinuntahan ni Lee Ho-soo si Lola. Sa sulat at notaryo, malampasan ni Lola ang krisis na ito. Maya-maya, nakatanggap si Lola ng magandang balita. Sinuspindi ng piskalya ang pagsasampa ng kaso. Tuwang-tuwa, hiningi ni Yomi G na bumili ng cake si Lee Ho-soo. Nang bumalik si Lee Ho-soo, bigla siyang tinamaan ng tinnitus. Hindi na niya marinig ang boses sa telepono. Pati salita ni Yomi G sa tabi niya ay hindi na niya naririnig. Sa takot na malantad, agad gumawa ng dahilan si Lee Ho-soo para umalis. Nagpatingin siya sa ospital at nasabing bigla siyang nabingi. Malubha ang pagkawala ng pandinig. Maliit ang pag-asa na gumaling pa siya. Ang masamang balitang ito ay nagdulot ng matinding kawalan ng pag-asa kay Lee Ho-soo, lalo na't naisip niya si Yomi G. Hindi alam ni Yomi G ang kalagayan ng kanyang nobyo. Dumating si Yomi G sa bahay ni Lee Ho-soo, may dalang alimango. Natuklasan niyang pinalitan ni Lee Ho-soo ang passcode ng pinto. Habang nag-isip siya, lumabas si Lee Ho-soo para buksan ang pinto. Sinubukan pumasok ni Yomi G ngunit hinarang siya ni Lee Ho-soo. Sinabi lang ni Lee Ho-soo na sobrang pagod siya. Bukas na lang daw sila magkita ni Yomi G. Nagalit si Yomi G. Nagsabi siyang kakainin niya lahat ng alimango, di alam na nakaramdam ng sakit sa tainga si Lee Ho-soo pagkasara ng pinto. Lubos siyang nawala ng pag-asa. Nang kumalma, naghanda si Lee Ho-soo para sa pinakamasamang mangyayari sa kanyang buhay. Una, hinanap niya ang senior sa law firm. Hiniling na kunin ang kaso ni Yomi Rae laban sa boss. Pagkatapos, pinuntahan ni Lee Ho-soo ang kanyang lola. Ibinigay niya ang nakumpletong legal na dokumento. Sinabi niya sa lola ang problema sa kanyang tainga. Pinakiusapang wag sabihin kay Yomi J.
Hindi maintindihan ng kanyang lola. Akala niya di iwan ni Yomije si Lee Hosu dahil dito. Napabuntong hininga si Lee Hosu. Kaya nga niya itinatago ito kay Yomije. Sa wakas, nabawi na ni Yomije ang kanyang lakas. Ayaw niyang maging pabigat kay Yomije. Nang gabi niyon, nakipagkita siya kay Yomije. Bago kumain, masayang pinlano nila ang biyahe sa Seoul. Iniling ni Lee Hosu ang tainga at tumingin sa labi niya. Maingat niyang inunawa ang bawat salita ng kasintahan. Pagkakain, napansin ni Yomije na parang may sakit siya. Iminungkahi niyang ibalik na lang ang mga tiket. Sa harap ni Yomije na laging inuuna siya, nagpasya si Lee Hosu na makipaghiwalay. Sinabi niyang ang dahilan ay dahil magkaiba sila ng mundo. Tumanggi si Yomije na maniwala at hiningi ang totoo. Matapos mag-alinlangan, inamin ni Lee Hosu ang tungkol sa kanyang mga tainga. Kung malas, maaari siyang maging binhi habang buhay. Hindi makipaghiwalay si Yomije kay Lee Hosu dahil dito. Nangako siyang mag-aaral ng sign language para sa kanya. Sinumpaan niyang susubukan lahat para mapaunlakan si Lee Hosu. Pero malinaw na sinabi ni Lee Hosu na ito mismo ang dahilan ng paghihiwalay. Noon pa man, isinasakripisyo na ni Yomije ang sarili. Lagi niyang inaalagaan ang kapansanan ni Lee Hosu. Hindi makayanan ni Lee Hosu na magdusa at magsakripisyo si Yomije para sa kanya. Labis na nag-alala si Yomije at umiyak. Ngunit sa malupit na pag-alis ni Lee Hosu, nakatayo lang si Yomije, di mapigilan siya. Gusto niyang panatilihin si Lee Hosu pero naalala niya ang pag-quit sa track dahil sa pinsala. Naiintindihan niya ang sakit at pride ni Ho ng higit sa iba. Si Lee Hosu ay nalulungkot din ng lubos. Nakatitig sang iting guhit ni Yomije sa palad, tumulo ang luha ni Lee Hosu. Si Yomire ay nagsusumikap din na umunlad. Sa tulong ni Han Si-jin, kinausap ni Yomire ang mga reporter. Inilantad niya ang pangungurakot ng kanyang superior. Iniulat niya ito sa Fair Trade Commission. Dahil dito, kinuha ng komisyon ang sangkot na team leader. Ilang araw pa, kinuha ni Yomire ang gamit at umalis ng kumpanya. Nakatitig sa dating trabahong halos dumurog sa kanya, ngumiti siya. Mula ngayon, wala nang madaling makakatalo sa kanya. Sa kanyang bayan, sinabi niya sa ina ang tungkol sa pagbibitiw. Matapos magkasundo, tumigil ang ina sa pagpipressure sa kanya. Hinayaan niyang gawin ng anak ang anumang nais nito. Pumunta si Yomire sa strawberry farm, sinabi niya kay Han Si-jin ang kanyang desisyon. Nakaakit ang pag-alis sa Amerika kasama si Han Si-jin pero pinili niyang manatili at pamunuan ang bukid nito. Naniwala si Yomire na taglay niya ang tapang ng mga kaibigan ni Han Si-jin sa negosyo, walang takot bumagsak at bumangon, magsimula muli mula sa wala. Sa bahay, nakatanggap ng tawag mula sa ospital ang ina ni Lee Hosu. Nalaman niya ang problema sa tainga ng kanyang anak. Hindi makontak si Lee Hosu kaya tumawag pa ang kanyang ina sa pulisya. Sa pilitan nilang binuksan ang pinto ng kwarto ng anak sa Seoul. Nang makita si Lee Hosu, pinilit ng ina na dalhin siya sa ospital. Tinanong niya kung bakit itinago nito ang kalagayan sa kanya. Matindi ang naging reaksyon ni Lee Hosu. Akala niya ipabigat siya sa tingin ng kanyang ina. Inisip niyang kinamumuhian siya dahil sa aksidente ng ama. Tumulo ang luha ng kanyang ina. Inamin niyang kinasuklaman niya si Lee Hosu noon. Kinapuotan niya ang lahat sa mundong ito. Ngunit ng araw ng aksidente, tinawag siyang ina ni Lee Hosu. Ang tawag na yon ay naging liwanag sa kanyang kawalan ng pag-asa. Mula noon, nangako siyang ituturing si Lee Hosu bilang anak. Hinimok siya ng ina na huwag bibitaw sa kanyang kamay. Dapat niyang hawakan ang lahat ng kaya niyang abutin. Sa mga salita ng ina, napaiyak ng todo si Lee Hosu. Ang kanyang kahinaan at pagmamataas ay unti-unting nawala. Dinala ng kanyang ina si Lee Hosu sa ospital. Binanggit niya na kamukha raw ni Lee Hosu ang kanyang ama. Ayaw ng ama ni Lee Hosu na madamay ang mahal sa buhay. Noon, sabi ng ina, walang talo o panalo sa pag-ibig. Tunay na pag-ibig ay pagtindig ng magkasama kahit maaaring matalo. Binisita ni Yomije ang lola sa restaurant. Binasa niya ang hatol ng korte sa kanya. Maganda ang balita sa desisyon, ngunit nang makita ang pangalan ni Lee Hosu, lumuha si Yomije. Tinanong ng lola kung bakit hindi niya ipinaglaban ito. Malungkot na nagsalita si Yomije. Sa totoo lang, hindi pa siya lubos na nakakawala sa anino ng nakaraan. Parang nakakulong pa rin ang puso niya sa silid na di niya maiwanan. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maisara ang pinto ng kwarto sa gabi. Natatakot siyang maulit ang mga dating pagkakamali. Ano ba ang magagawa ng katulad niya para kay Lee Hosu? Hinawakan ng lola ang mga kamay ni Yomije. Hindi kailangang gumawa ng anuman si Yomije. Sapat na ang pananatili sa tabi ni Lee Hosu, marahang pagkatok sa puso niya, tulad ng pagtindig niya sa tabi ng lola. Pagkatapos, pumasok si Yomije sa kwarto at isinara ang pinto. Pagkatapos, binuksan niya ito muli. Sa pagkakataong ito, talagang lalabas na siya. Matibay siyang tatayo sa tabi ni Lee Hosu. Paglabas niya, dumiretso si Lee Hosu at niyakap si Yomije. Mula sa yakap na yon, nagpa siya silang magkasamang sumulong. Humingi ng tawad si Lee Hosu kay Yomije. Hindi dapat siya nakatuon lang sa sariling sakit. Nakalimot siyang kailangan maghati sa hirap ang pag-ibig. Mahirap pa rin ang buhay pero gusto niyang kasama si Yomije.
Noon, binigay ni Lee Hosu ang pasadyang singsing. Nakitang pareho sila ng singsing, masayang yakap niya ito. Mahirap ang buhay, pero matapang silang nagsimula. Kinausap ng ina ni Yomijin ang kaibigan tungkol sa anak. Ipinagmalaki niyang bata pa at walang interes sa pag-ibig. Ngunit ng gabi ring yon, nakita niyang humalik sila sa daan. Sinubukan ni Lee Hosu na paligayahin ang ina ni Yomijin, pero malamig ang tono nito at pinaalis siya. Akala ni Yomijin ayaw ng nanay niya kay Lee Hosu pero hindi pala ganun. Nag-aalala lang pala ang nanay niya sa kalusugan ni Lee Hosu. Hindi naman pala siya tutol sa relasyon nila. Pero pinaalalahanan niya ang anak na kailangan ng mas matinding tibay kapag kasama ang may sakit. Inilabas ni Yomijin ang kanyang ina para kumain. Pinayuhan siya ng nanay na libutin ang Seoul habang nandoon siya. Sa usapan, nalaman ni Yomijin na minsan ay nagnais ang nanay mag-aral ng sining noon. Hinimok ni Yomijin ang nanay na balikan ang pangarap na yon. Pumayag ang nanay at sinabi sa anak na habulin din ang mga pangarap niya. Habang nagpapaalam sa istasyon, niyakap ni Yomijin ang kanyang ina. Bigla niyang naunawaan kung gaano siya kamahal ng kanyang ina. Kailangan ni Lee Hosu manatili sa ospital ng 1 linggo. Pumunta si Yomijin para alagaan siya. Naabutan ng ina ni Lee Hosu ang kanilang intimate moment. Nagkunwari si Yomijin na dumaan lang, pero sinabi ni Lee Hosu na alam na ng nanay niya ang relasyon nila. Kahapon, binisita ni Lee Hosu ang kanyang ina sa kanilang bayan. Sinabi niya ang tungkol sa pakikipag-date kay Yomijin. Dahil kay Yomijin, mas naging masaya at nakangiti siya. Laging nasa tabi ni Lee Hosu ang kanyang ina. Pinuri niya si Yomijin bilang mabait at dalisay na babae. Hinawakan ng ina ni Lee Hosu ang kamay ni Yomijin. Hinangad niya ang kanilang pangmatagalang kaligayahan. Sa biyayang ito, nagnining ang ngiti ni Yomijin. Sa bayan nila, kinuha ni Yomirai ang bukid ni Han Sejin. Sinabi ni Yomirai sa nanay niya ang plano sa bukid. Kahit nag-aalala, sinuportahan ng nanay ang anak niya. Bago simulan ng bukid, nakipagkita si Yomirai sa kasamahan. Ibinahagi niya ang resulta ng ulat ng katiwalian. Tinanggal sa trabaho ang leader ng grupo. Inilipat ang superior sa ibang sangay. Sa tulong ng senior ni Lee Hosu, nanalo si Yomirai sa korte. Nakatanggap ng probasyon ang lalaking ng abuso sa kanya. Pagkatapos, tumakbo si Yomirai sa airport para ihatid si Han Sejin. Pinaalala niya na mag-email ito sa kanya. Gusto niya ng balita tungkol sa bukid at kay Yomirai. Nagyakat sila sa paliparan at nangakong magkikita muli. Ngunit may masamang balita dumating ng araw ding iyon. Nalaman ng magkapatid na inatake sa puso ang kanilang lola. Agad bumalik si Yomijin sa kanilang bayan. Nalaman niyang ayaw magpagamot ng kanyang ina. Gusto niyang dalhin ang lola sa bahay. Ito na ang huling hiling ng kanilang lola. Hindi na nakayanan pa ng katawan ng matanda. Ang pag-uwi sa kanya ang tanging magagawa ng ina para sa kanya ngayon. Habang inuuwi si Lola, halos palagi siyang nasa tabi ni Yomijin. Gabi-gabi, natutulog siya sa tabi nito. Patuloy din ang tawanan at mainay na usapan ng magkapatid sa tabi ng kama ni Lola. Isang umaga, nakita ni Yomijin na bigla at himalang gumaling ang kanyang lola. Abala siya sa pag-impake, nagsasabing maglalakbay siya sa buong mundo. Ngunit napansin ni Yomijin na hindi ginamit ng lola ang pangunahing pinto. Ipinahiwatig niya na ang paglalakbay na ito ay hindi sa pamamagitan ng paglalakad. Naunawaan ni Yomijin na ang biyahe ng lola ay patungo sa kabilang buhay. Napuno ng luha ang mga mata ni Yomijin. Hindi niya kayang makipaghiwalay sa kanyang lola. Inaliw ng lola si Yomijin. Nangako siyang babalik bilang ibon at ulap para bantayan siya. Sa gitna ng mga salita ng lola, pinunasan ni Yomijin ang luha at nangakong mabubuhay ng maayos. Pagkatapos, umalis ang lola para malayang makita ang mga tanawin ng mundo. Matapos magsalita, pinigilan ni Yomijin ang luha at niyakap ng mahigpit ang lola. Maya-maya, ginising siya ng kanyang ina. Sinabi nito na pumanaw na ang lola. Nakita ang mapayapang mukha ng lola, parang naglalakbay, tumulo ang luha ni Yomijin. Ang kamatayan ay bagong simula. Hindi nagtagal, tinupad ng magkapatid ang pangako sa lola. Nagsimula silang mamuhay ng mas may layunin. Nagpasya si Yomijin na mag-aral sa universidad. Araw-araw siyang nag-aaral ng high school sa mga study room. Bagong nabigo sa entrance exam, nagsimula si Yomiri mag-abono sa bukid. Nagpadala siya ng pang-araw-araw na ulat kay Han Sejin. Di umubra ang unang ani ng strawberry, pero di sumuko ang magkapatid. Samantala, nag-aral si Lee Hosu ng sign language. Ginamit niya ang kaalaman para ipagtanggol ang mga bingi sa korte. Inayos din niya ang alitan sa nakatatandang kasamahan. Noong taon na yon, sa wakas ay nakapasa si Yomijin sa entrance exam. Nakapasok siya sa kanyang pinapangarap na universidad. Madalas pa rin siyang sinusundo ni Lee Hosu mula sa paaralan. Dumalo sila sa resital ng tula ng lola sa restaurant. Kumuha sila ng mga litratong pampamilya kasama siya. Naging matagumpay si Yomiri sa kanyang bukid. Nagsimula siyang makipagtulungan sa isang kaklaseng babae. Ang mga strawberry niya ay ibebenta ng kumpanya ng kaklase. Sa abalang kalye ng Seoul, mahinhing umiti si Yomiri. Nagpasalamat siya sa kanyang matapang na desisyon noon.
Sa kalye, nakasalubong ni Yomiuri si Han Sejin. Bumalik si Han Sejin galing Estados Unidos. Sila ni Yomiuri ay magkakaroon ng bagong relasyon. May espesyal na sorpresa ring natanggap si Yomi-jae. May nakita siyang singsing sa aparador ni Lee Ho-soo. Naisip niyang magpro-propose si Lee Ho-soo. Ngunit ngayon may direksyon na si Yomi-jae sa buhay. Balak niyang mag-aral pa ng masteral. Hindi naman nagmamadali si Lee Ho-soo. Ang paghahanap ni Yomi-jae ng lugar sa buhay ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Habang nag-aral, tahimik silang nagsimulang tumira ng magkasama. Tila nasa abot kamay na ni Yomi-jae ang magandang kinabukasan. Tiningnan ni Yomi-jae ang album ng mga litrato ng kanilang pamilya. May mga larawan ito ng bawat yugto ng buhay ng magkapatid mula pagkapanganak. Para sa kanya, ang buhay ay hindi aklat na may tiyak na wakas, kundi notebook na dapat punan. Kahit hindi tiyak ang hinaharap, isusulat niya ang susunod na pahina ng may pag-asa. May buong tapang din siya para harapin ang kanyang sariling paglalakbay. Itinuturo ng serye na maging maawain, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa sarili. Sa mundong puno ng pagkukumpara, mabilis tayong maniwalang mas magaan ang buhay ng iba. Ngunit sa likod ng mga ngiti, tagumpay, at katahimikan, may mga sugat na hindi natin nakikita. Lahat ay may dalang pasaning pilit itinatago. Kaya bago tayo humusga, huminto muna. Pakinggan. Damhin. Maging daluyan ng pag-unawa at habag. Dahil minsan, ang kailangan lang ng isang wasak na kaluluwa ay kaunting kabutihang magpaparamdam na hindi siya nag-iisa.